negosyo. Bale, nasa Canada kasi sila. Pinapanood ko yung video ni Sir Baby. Kasi yun, nagustuhan nila. Yun. Pain sila. Ayun. Alright, good news. Okay, yes. Meron pa may good news? Yes, sir. Good morning po. Good morning! Share ko lang po yung this past few days po, kamo po, marami pong nag-bomb outbounds, nandun po sila, Rex po, sila, yung team ni Kuya Randy, doon sa kami po sa Pangasinan. Ang maganda po kasi doon, talagang, hataw talaga po yung buong team ngayon eh. Tas, kahapon dapat may pay income dapat ng 7 accounts, kaso medyo umalis lang saglit, pero next week pupunta kami namin sa ano, kasi ready talaga siya mag-pay income, yung nga lang meron lang tinakan. So, yun, 7 accounts yun. Then, ang maganda kasi doon, pagka galing po sa Pangasinan kahapon, kaya lang po ako nakauwi. So, hindi mo talaga asahan yung blessing eh, kasi kanina habang bumibili kami pa sa lundian ng leader ko, may tanong ano yan. So, binigyan ko siya ng flyer. So, ayun, invite ko siya doon sa next punta ko sa Pangasinan. Then, ayun, congratulate ko talaga yung buong team kasi grabe yung mga outbound sila. Tapos yung sa San Mateo Capo, congratulate po sa mga. Yes. Alright, yes, next. Yes, Dada. Good morning! Morning! Ako po si Ana. Ano yung pangalan? Ako sila. Tinetesting ko na. Ako si Toto. Ayan, good news. Huwag sana kayo magsawa kasi para hindi tumigil. Yung room loan po in a span of 2 weeks, 30 pay-ins. One-man army. Yes. One-man army yung principal na yun. Talagang one-man siya. Maraming pay-ins ng prior sa kanya, pero siya talaga yung nga yung sinasabi, yung paghahanap ka ng alas sa deck of cards. Minsan nakita mo agad, minsan bandang gitna, minsan kung kailang kapakwit, tsaka siya lalabas. Mga tipong gano'n. Hashtag hugot. Tapos kaya pupuntahan siya ni Sir Matt sa Wednesday. Kasi pag-pray niyo po, kasi magwa-one-man big bomb si Sir Matt sa 150 na teacher. So, tapos, so yun, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos yung yesterday, yung San Mateo. Yung San Mateo naman, dalawa yung Insta-Pay-In. Ang nakakatawa, yung nag-invite para mag-attend sa Jollibee San Mateo. Taga-Australia, tsaka taga-Singapore. So, doon na po kasi isip ko na yan dami natin reklamo sa pag-invite. Kasi yun naman dapat talaga gawin natin, whether bago or luma. Pero kesyo mahirap, kesyo wala, gano'n. Yung dalawa nga nandun. Ang pang-invite nila FB lang. After working hours. So, nag-remain. So, lumalaki yung Team San Mateo. Yung Team San Mateo, yun po yung isa pong pamilyang nag-pay ng 26 accounts. Ang nakakatawa rin doon, kahit binigay sa kanila ng tita nila yung accounts, kasi nag-pay yung tita nila taga Singapore ng 7. Tapos 7 yung kapatid niya, so pinayin niya lahat yun. Tapos tigda-dalawang anak nung niya, lahat ng pamangkin niya, pinayin niya kasi matandang dalaga siya, siya yung bumuhay talaga sa buong pamilya. Ang maganda kasi doon, normally pag nililibre yung account, di ba parang trauma na natin, hindi gagalaw, ganyan. Sila gumagalaw. Ang nakakatawa, ang galaw nila as one family. So pag in-invite ng anak, hindi pumunta, yung nanay na pupunta para mag-invite. Gumagamit na ng dahas. Naalala mo na, binigyan ko ng bigas. O, matanda, tipong gano'n. Kaya tipong gano'n. So, yun nakakatawa. Share ko lang. Kasi alam namin ni Sir Matt na nung Sunday, maaga kami lalarga. So, 10 a.m. kailangan, nasa Das Makagite kami. Tapos alam namin, di na ako nakakapag-church. Kasi 6:30 kailangan na sa San Mateo. So, nag-church kami ng Sabado. So, ako kasi Catholic, siya Christian. So, Saturday, Ortigas. Ortigas. Ako kasi Catholic ako, siya Christian. So, minsan share kami. Pag malagay Sunday, sa Don Bosco, tapos paghapon sa Victory sa Nuval. Basta share kami. Kasi may natututunan din naman ako sa Nuval, sa Victory. So, meron doon sinabi, ano yung ibig sabihin ng duty? What is the meaning of duty? So, hindi pa nakakaalam yung meaning ng duty. Hindi, wag na. Tatagal eh.
Ano joke? Hindi, joke. Minsan, pag sinabing duty, ano siya, parang isang bagay na kailangan mong gawin na minsan ayaw mong gawin. Tama? Okay. Define nila yung duty. It is an obligation to do something whether you get paid or not. Whether you get paid or not. So, in between, medyo pagpipigit ni Sir Matt, kasi si Sir Matt, alam niya naman, masa yan, masa titulo. Yun yung message ko. Remember ko yun? Oo, sa ano? Sa church. Ganun yun. Naisip ko yung ginagawa ko. Sabi ko, ang ganda pala ng One Pro. Sabi ko gano'n kasi na-apply natin sa mga sinishare sa church, yung ganyan. Sobrang, parang kulang na lang mabasa ko yung One Pro dun sa Bible. Yung parang pattern talaga siya dun sa dapat mong gawin, sa tamang gawin. Tayo, whether may cheque or not, kailangan natin gumalaw. Tama po ba? Alright. Minsan ang galaw pa natin, 80% para sa members natin. Tama? Minsan, pag may bago tayong DR o may mga members tayo, pag may mga members tayo, kahit plano natin dumiyar bukas, di-DR na tayo, natatawag for schedule, so hindi tayo makaka-DR. Tama po ba? So, ang maganda niyan, pag binom naman natin yung pinag-bomb natin members natin, hindi rin natin siguradong sure pay-in. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi lang pala tayo sharing blessings, talagang duty talaga natin na pag pumasok tayo dito at nagkaroon na tayo ng members, una duty to yourself kasi syempre kailangan mo kumita and ayaw mo na magtrabaho. But once you have people under your wing, parang single sa double. Pag single ka, wala ka anak, karga mo lang sarili mo, di ba? Pero pag may anak ka na, ang laki na responsibility mo. So duty, again, is an obligation of doing something, whether you get paid or not. So whether tsumeke ka or hindi, kailangan mo gawin. Kailangan mo gawin. So yun yung nag-strike sa akin. So hanggang ngayon, yun yung ine-invite ko. Kasi dadating talaga yung point na minsan kahit 3 years ka na, maiisip mong, what if kumuha mo na ako ng 15-30? Yan, pantawid habang wala pa akong check. Hugot ka rin, kuya. Yan, may usap-usap na. Hindi, di ba? Pag medyo wala kang check parang what if kumuha mo na ako pambayad ng utang? Pambayad na ganyan. Matatempt ka pero ang siguro sa akin na nag-hold back sa akin is yung word na duty. Oo nga, sabi kong ganun. Kasi naalala ko pag nagbobom ako, pag naglabas po kayo ng 3988, di po tayo dito titigil. Dito po tayo mag-uumpisa. Tapos yung isang upline ko na sa likod, yung lagi nasa likod, si Sir James, niremind niya sa akin. Sabi niya, ano ba yung mga pinagsasabi mong committed kami sa'yo, ganyan. Wala ka lang pambayad, ayaw mo na, iwan mo na sila. So again, duty ko. Yun yung pumigil sa akin. So kung sino man yung nakakaramdam ng ganon, at maaring makaramdam, normal po yun. Kailangan lang talagang balikan mo. Yun nga, sinasabi lang kung bakit mo ginagawa to at saka balikan mo rin yung mga bakit ng mga taong napag-iwan. Kasi pag nakapagpapayin ka, hindi na yung bakit mo yung inaalagaan mo, pati yung bakit nila. So, medyo alanganin, pag lumalis ka, hindi lang yung bakit mo iiwanan mo, pati yung kanila. Yun na po, yun ang good news. Yes. Yes. Ako po, may dito. Okay, good morning. Good morning. Okay. Good news, simula ko nangyari kahapon. Nagkaroon po ng Team 7 Day po. Nagpapasalamat ako kasi na kahit paano, nabigyan ako ng opportunity at saka privilege po na magsalita sa maraming tao. So, nabigyan ako ng part na training. So, kung familiar kayo sa RTL, so, na-practice. Kung na-practice yung skills mo sa public speaking kasi preparation for big talks. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Okay, so, ayan, tapos kanina naman, meron akong friend kanina na binom kanina. So, talagang parang naglolokohan lang yung bomb namin pero mag-pay-in siya on Thursday. So, ang maganda doon, ang lesson doon talaga, wag kang natitigil. Kasi siya yung kaibigan ko na, alam mo yung una kang sumali sa ganitong business, siya yung in-invite mo, nakala mo sasali, uy, mare, meron akong business. Tapos sabi,
Gawa niya pare. Siya yung ganon. So, for 2 years in the making siya. 2 years mahigit in the making. Kasi nung nagsimula talaga ako, siya talaga yung una kong in-invite. Okay, isa sa mga una kong in-invite, yung practice ng bow. Uy, pare, practice nga ata ng bow. Tingnan mo lang ako magugustuhan. Hindi nagustuhan. Okay lang, nag-practice lang naman ako. So, ito sa mga ganong type na bow. So, ayun, 2 years and a half in the making, gano'n. Nung nakaraan, nag-inquire siya sa akin, sabi niya, gusto ko yung business kasi ayaw niya daw doon sa isa yung gold eh. Na ano siya. So, ito na lang daw yung gusto niya. Magawa mo na lang daw siya. So, yun. Thank you, Lord, kasi the third day, may mga kasama ko, kaibigan ko dito sa Wang. Yay! Yes! Nagkapas ka ba? Alam mo sa... Yeah, ganun din yung nangyari sa Anton kay Josiah. May friend din ako before na talagang matagal ko na sinasharean. Sabi niya, ayaw niya gawin yung negosyo din kasi nga parang nag-uuna siya before. Sabi niya, alam ko na yan Mike, yung pinapano pa yung mga cellphone. Sabi niya, lupit ko sa mga ganyan. Talaga, hindi namin ginagawa dito, nagpapasala ng cellphone. Hindi, basta kaya ko yung gawin pero ayaw ko na pag ganyan. Sawa na ako. Sabi ko, tagal nun, siguro 2 years din, nasa call center pa ako na eh. Sabi ko, okay, next time kapag nagustuhan mo, pagtulungan natin ulit. Sobrang tagal na hindi ko na siya kinakausap, hindi ko na siya chinat-chat. Ang maganda lang, yung mga past post ko sa Facebook, lagi na siya nagla-like. Sabi ko, di ko na siya actually nakilala. By the way, ano siya, Becky. So, siya yung mga muna ko naging kaibigan na. Dati kasi na-encounter ko yun, syempre. Siyempre, ikaw sa'yo. Becky, siyempre. Tuloy. Becky. Sabi ko siyempre. Ayun, anyway. So, kasi dati nga, may ano ako, kapag pagdating sa mga ganun talagang gender, medyo naiilang ako. Yung sila kinakausap, parang, alam mo yun, medyo may ilang part. Pero siya yung unang-unang naiintindihan ko na ganun yan. Tapos talagang ako yung respeto ko. So sabi ko, naging matagal na naging magkaibigan. Tapos yun nga, kahapon na nasa Deep Preacher Church ako. So nag-siyempre, sabi nga na si Aaron, ipagdasal yung mga gusto mangyari. So pinagdadasal ko din, sabi ko yung mga bagong team na papasok, yung mga, di ba doon sa sa envelope, di ba nakalagay doon answered prayers, saka yung hinihiling mo. So parang naalala ko sinabi ko yan, kapag binasa daw yung answer prayer sa yung prayer request, malilito yung magbabasa para thank you nakalagay. So ako din ganun ginagawa ko, thank you na, so bahala na, di ba? Yung mga dating na-attract ko nakalagay doon. Tapos yun nga, after ng service, kumain ako sa McDo, biglang may nag-chat sa akin, yun nga, yung kaibigan ko na yun, sabi niya, Mike, kamusta? Kala ko mga inches lang. Sabi niya, maasalit lang ako ulit, parang ganun. Sabi niya, Mike, natagan mo naman ako, gusto ko na ulit mag-network. Sabi ko, di binilo ko pa, sabi ko, seryoso ka na ba dyan? Gusto ko na talaga mag-network. Gusto ko na rin kasi mag-resign sa work ko, sa call center. Sabi ko, hindi pag-usapan natin. Isa, kung maganda, dyan ako talaga papasok. Ito na talaga seryoso ko. Di sabi ko, hindi magkita na tayo. So yun nga, nakita ko sa inyo yung negosyo. Enjoy na daw siya. So, closing for 7 accounts din. So, ayun, masaya lang din ako sa dati ko na kaibigan. Siya yung first time kong kaibigan na makakasama dito sa ganitong negosyo. So yun, guys, palakpan nyo lang ito. Alright, yes, next. Yes, LB. Good morning. Morning. Si LB. Sa team na Jets. Ano naman din naman masyadong mga pay-in, kundi alam niyo naman yung challenge, di ba? Yung challenge. So nung before yun start, kinausap ko ni Sir Aaron, sabi niya, sali ka. Hindi ba? Sasali. Hindi, parang wala lang ako. Tapos pangalawang approach niya sa akin, sabi niya, ano na, kayo ni Che. Oo nga pala, may power leader pala ako. Sabi ko, sige sir. So yung palang actually, pag alok niya sa akin, pakiramdam ko, pwede pala akong sumali doon. Parang maganda yun, parang may potential pala akong sumali doon. So ako naman, lakas ng tiwala ko doon sa member ko, sa leader ko. Sabi ko, sige sir, kung naglistahan dito, nung Monday, nilista ko kaagad. Assuming ako eh. Hanggang kinabukasan, paalis na ako, papunta na ako ng office, tinawagan ko yung member ko.
ayaw. Ayaw sumali. Di power. Sabi ko, ay, nag-lista na ako. Di, nag-isip ako ngayon kung sino. Wala naman akong maisip. Pinausap ko siya, ayaw rin. Pinausap ko lang sarili ko. Sabi ko, sali tayo. Sabi ko, pwede, yaw na. Nag-list lang kami. Buti sumagot ako. Sumagot ako nun. Pero, mo. Oo naman siya. Okay. Kasi kung wala sa mood yun, bakit ang pansinin siya. So, kasi yung partner ko, actually wala naman siya dito. Pero may 7 accounts siya. Last month, naisip ko na yon nung bumalik siya doon galing ng bakasyon dito. Sabi ko, ang gagawin ko na, yung para sa account na lang niya, sa kanila account ko. Kasi kung hindi ko mapapalaki yung amount ng kita niya, hindi yun uuwi. Yung parang yun yun nasa akin. Eh sa akin, hindi pa naman siya nag-networking kasi may ibang dahilan. So ako nagtatrabaho sa account niya. So ibig sabihin, pag nilista ko siya, talagang ako lang, saka si LB, di ba? Yung dalawa. Hirap ko naman kausap na LB minsan. Dalawa yun. So, sa nilista ko na lang. Sabi ko, sir, ayun na, kami na lang nung partner. Sabi niya, oh, pwede yun. So, dalawang oo na, di okay pa rin ako. Ibig sabihin, umuo si sir, di ba? Alam na nga yun. So, pangalawang araw, may nagsabi sa akin, sabi nila, ang ganda ng line-up. Puro pala batikan. Dapat by level. Eh, ikaw. Sabi ko, hindi, challenge nga yun eh. Kaya nga ako ganon. Hindi ko naman iniisip na ang baba ng level ko, ba't ako sinali rito? Ang naisip ko, ganon nakataas level ko. Di ba? Ganon lang naman yun eh. Uy, yung level ko sila. Eh ano, matalunin niyo. Ano, matalunin niyo ako? Alam mo walang matalo, tama ba? Mas mahirap naman yun. Puro tayo panalo. Eh di 3,000 lang rin ako hanapin. So sa isip ko lang, 3,000 okay lang, allowance ko naman yun eh. Kung may mabubutong man, siyempre, tama ba? Kung may kikita, di yung partner ko. Fair, di ba? Nagutom ako, kumita siya. Hindi, okay lang yun. Sa kanya naman galing yun. So sa isip ko lang, actually, ang naisip ko, magpa-mentor. Diba? Nagme-mentor na ako. Hindi pa nga ako marunong. So, nagpa-mentor ako. May kinausap akong dalawang importanteng tao na alam ko magaling mag-mentor. Sabi ko, pwede kong magpa-mentor. Pwede naman agad. Hindi naman tumatanggi yun eh. So, kinabukasan, usapan namin alas 2. So, ngayon, nag-text, sabi niya, Elbs, malilate kami. Pwede ba 4? Sabi ko, sige, okay lang. Walang problema. Dating ko bago mag-4, wala pa. Okay lang, ganun talaga eh. 5, wala. 6, wala. 7, wala. Okay lang, may bomb naman eh. 9, hindi ko na alam kung dumating. So, nag-training ako. Tapos na training. Sabi ko, nasa na kaya yun? Hindi na nag-text. Nahihiya na akong kulitin. Kasi ako lang naman ang hihingi ng pabor. Tama ba? So, ang ginawa ko, inintay ko na lang. Nagtanong ako sa member, nakita mo ba sila? Oo, nasa mini-stop. Pasa 11, so pumunta ako doon. Nakita ko ngayon sila. Niyakap ako. Sabi niya, nasa kami sa traffic. Eh, pag dito ako sa kanila, mas maganda eh. Alangan ulitin ko, tama ba? So, ang maganda nun, pagkatapos ng pagkaharap namin gano'n, nag-iipay pa rin ako hanggang sa nagpaalaman na kami umuwi. So, umuwi akong luhaan. Tama ba? Pero hindi ako luhaan, okay lang yun. Doon na ako nagtaka. Habang naglalakad ako mag-isa, wala akong katim nun eh. Tapos nagpaalam na sila, eh, nakita ko nga pagod eh. Tama lang namang hayaan ko, tama ba? Habang naglalakad ako, iniintay ko si LB kung magagalit. Eh hindi nagalit, nabubisit ako. Sabi ko, hindi ka nagagalit. Natuto na pala siya sa wardrobe. Nag-improve na pala. Yes! Ano man mangyari, naniniwala kasi ako eh. Yung challenge, magandang challenge yon. Walang natatalo sa challenge. Yes. Kasi kahit ano mangyari sa dulo, after na 20 days, lahat ng dadaanan kong araw hanggang sa 20 days, may 63,000 yung matututunan ko doon. Tama ba? Tama! Hindi ko naman mapag-aaralan yung sa kahit anong school. Tama ba? Tama! Yung may improve sa akin, yung matututunan ko, yung mga tao matututunan kong mahalin sa anumang sitwasyon. Lahat yun, hindi yung matutunan ng kahit saan. Sa Wambro lang natin yung matututunan. Tama ba? Pero ngayon ang good news. Yung member ko, isa-isang nag-text. Sabi nila, yung isa meron kaming Cagayan.
Ako na lang po, kaya ko na to, nag-boom na ako kahapon, nag-boom ako kanina online, wala pa akong tulog. Kasi pag ikaw pa, mapapagod ka na. Nag-step up. 8 months na yon ako nag-boom para sa kanya. Biglang natutong mag-boom, nahihiya daw kasi sila kasi alam nga nila, sasali ko sa challenge kahit ganon. Dihado, okay lang, pero ayaw nilang abalahin. Si Che nag-text din, kami na bahala rito, akala nga niya pwede mo siya kumabot. Kasi nag-stop pala siya ng mga kids, gusto niya akong alalayan. Sabi ko hindi na, paninindigan na ni LB yun, si LB na nilista eh. Diba? So ang maganda doon, yun yung blessing. Nag-step up sila. Imagine nyo last, pati anak niya nakagagraduate. Sino na sa akin ang nag-post ng I am a networker and I'm proud to be one? Wala, di ba? Pero yung anak niya na fresh graduate, pinapasa ko lang yung libro ng Law of Leverage. Ayaw na. Mag-network na talaga. Tapos yesterday yata nangyari, may pay-in sila, si Che Maybong. Yung anak niyang 9 years old, yun ang nag-assist sa DR para mag-improve. So, sabi ko, ito na yung leverage. Hindi na ako iniintindi ng downline ko, wala silang pakialam ngayon sa akin. Pero okay lang, ibig ko lang sabihin dito sa One Bro, sabi ko sa inyo, dito sa One Bro napatunayan ko yon na hindi ka pwede ritong malugi kung itutuloy-tuloy mo. Kikita ka. Tama? At dito, sa One Bro, walang natatalo. Lahat panalo. Yes. Yun na. Mamaya daw, yung dalawang yun, sa Jollibee daw kayo magkita. Oo naman. Nakakadyawan nga pala. Hindi, actually, kaming dalawa po yun. Sa pool. Kayo ba yun? Akala ko iba. Ano ko lang Yung napansin, so hindi kami may ibang kausap. Hindi ba si LB tsaka siya yun? Nagkita-kita kasi kami sa Bible study. Tapos after nun, parang sabi niya medyo sad-sadan. Parang ganun sa nagsasalita siya ka Sir Matt. Eh, sabi ko kay Matt, may maaga kami ng the next morning ng Thursday yun eh. Super aga talaga ng mga 8 sa malayong lugar. So, sabi ko, tuloy natin boss, papael bukas tayo, promise me. So, na-extend, jubom, na-traffic, nakalagkat ko. Pagdating namin sa office, sobrang pagod. Hindi, totoo yun sobrang pagod. Hindi ko talaga naalala na may LB pala akong kausap. Okay lang. Sabi ko parang sumisip ka. Doon na nakita ko siya, sabi ko, oh my God! Hinakap ko talaga siya. Pero, buti na lang pala, wala kami. Kasi, all things work for something. Kasi kung nandun kami, hindi niya makakaututan dila yung si LB. Hindi mo kakausapin. Hindi niya kakausapin si LB at pagsasabihin si LB na nagbago ka na pala. Pero hindi mamaya mag-Jollibee dahil lang. Actually, lagi silang inaabala. Hindi, okay lang. Kahit hindi pa sila. Kasi sa One Bro, wala namang close line. Tama ba? Tama. Wala namang close line. Wala namang cross line. Pag nakita mo yung isa, dumadaan sa pinagdaanan mo at napagtagumpayan mo kahit gano'ng kalit, share mo sa kanya kung paano ka nakaangat. Parang, alam ka naman, alam ko, ikaw di mo. Wala ka. Wala namang gano'n. Yun lang na, sorry. Hindi, okay lang. Oo, kasi. Okay. Alright, yes, next. Yes, Kat. Hello, good morning. Welcome back. Ako po si Kat. Then share ko lang po yung kanina yung nangyari sa amin. Tama yung mock team. Nagano po kami, may vote po kami kanina dun sa Green Woods. Sa Kainta. Yes. Then ano po siya, balik matagal na po siyang in-invite ng leader namin na nasa Dubai. So second cousin niya. So kanina, habang nagkakantuan kami, nag-share po siya na parang ang tagal na daw siya in-invite nung insan niya, tapos ngayon lang siya nag-join. So parang tayo po, lalo-lalo na yung mga usually di ba, pag tayo nag-start sa ganitong business, or I think majority naman, nung nagsimula, unang in-approach or unang in-invite yung mga malalapit sa atin. Yes. Yung mga relatives, gano'n. Pero talaga, minsan talaga, may times na sila pa yung unang hindi sa atin. Tama diba? So kaya dapat if ever tayo, pag nagsa-start pa lang, then mga family members natin, super positive nila, be thankful kasi meron talagang iba, tulad ng ibang
ng mentors ko, ito, na after 1 year and 4 months pa, naniwala, gano'n. So, dapat i-treasure yun kasi kanina, siya, sabi niya kung sumabay lang daw siya, doon kay tita, siguro ngayon malaki na yung team niya. Pero super positive niya kasi din siya, negosyante na din siya. Yun. Then, super nagustuhan siya namin kasi kanina, sabi niya, may invite na sana siya. Kasi sabi niya, wag daw muna, baka maunahan daw siya. So, siya daw muna mag-join. Then, good news, bukas magsasabi na house na siya. Yan. Then, super open siya kasi na may experience din siya sa ganitong business. Then, sabi niya din, marami nag-aalok sa kanya. Tinuro niya pa nga yung may-ari daw ng isang ganun din. Pero, hindi ko nasabihin, pero gano'n. Malapit lang sa kanila, gano'n. Malapit lang sabi niya, tinuro niya pa yung bahay, gano'n. Gano'n daw yung bahay doon. Tapos ang dami daw, mga kotse. Minsan, gano'n. Pero hindi daw, nakinig lang daw sila, pero hindi sila nag-join. Tapos sabi niya, dito daw sa One Bro, dito siya mag-join. Then, nagpa-planning na siya kanina kung saan pupunta, may ilo, may So, super thankful talaga kasi, yun, kasi nung umuwi ako ng Bacolod, nag-focus lang talaga kami sa Bacolod nun eh. So, this time siguro, super blessed kasi dadating na yung for Iloilo naman. Thank you! Alright, yes, next. Yes, Grace. Morning! Morning! Sa mga hindi nakakilala, yung Grace from Team 7. Ay po, good news. Yun po yung nasabi rin ni Isaya. Kahapon po may Team 7 day kami. Sobrang thank you Lord lang kasi marami po nakatay naging successful. At the same time, yung iba't ibang team po na sa akin is from Nueva Ecija, from Bulacan, from Fairview. So yung mga iba't ibang lugar, gently, nakarating po sila. At the same time, yung mga bagong members ng team nakarating po. At the same time na thankful lang po dahil sa tagal-tagal kong member, first time ko po magka-DR na 7 accounts. So, ayun po, nag-create po siya yung Friday po. At the same time, hindi po kasi siya kilala. So, asarap na ng feeling na nagtiwala sa akin. At the same time, yun, naka-attend din po siya kahapon. Kasi mag-training din siya bukas. So, nakakatawa, nakaka-excite na may bago ka ulit din na, ayun, nakakatawa lang po ako. At the same time, ayun po na sobrang blessed lang din po dahil isa po ko sa mga na-awardan kahapon sa Tina. Ayun po. At nagputuloy po na mga, Morning! Ang kamala si Tina. Natang Team 7. Good news po, first time ko mag-outbound yung Wednesday sa Nagresia. Tapos, si Ate Grace. Tapos, may invite ako doon. Tita na classmate ko. Dapat ngayon siya mag-join na. Antay niya kasi yung bonus niya. Mag-asawa sila. Dahil di pa dumarating yung bonus niya. Surely bukas, pagdating, magluluwas kagad siya ng Manila para mag-pingin niya. Yun. Tapos second na good news doon, kahapon, nag-awardan ako ng rookie to look out for. Yun. Nakakatuwa. Na-awardan ako. Makapag-resentence ang kami ko sa kanila. Congratulations. Makapagsin. Mapapansin. Yes, next. Meron ka. Okay, Sir Ma. Yes, good morning! Morning! My name is Matt Halo. You can call me Matt. Huwag po ka itlog. Matt Tuhan. Okay. So, my sharing is actually about 3 amazing experiences I've had with my leaders rather. First experience is about the amazing principal from Romblon. I'm looking forward na ma-meet niyo siya sometime soon. His name is Larry Aguirre. Actually, nag-naging siya ng Facebook message na wala kasi nag-update yung timeline. But just a while ago, he posted, "One Bro inspires me to do more." Ulitin ko, "One Bro inspires me to do more. I did this as an administrator. May extra income na marami ka pang natulungan. This person is not yet 1 month old in the business." Ito, basahin ko, i-quote ko na lang siya. "One Bro inspires me a lot to do more, to continuously improve myself, particularly in persuading other people to do great things. I need this being an administrator. May extra income na natututo pa through experience."
when you hear this from one of you, I consider him my leader kasi po, alam nyo, nung makailang pabalik-balik namin ng Romblon, walang willing tumayo talaga. May mga nagpa-participate na nandun kami. Here comes this man. I talked to him one Tuesday morning, and all of a sudden, nagulat kami pag-alis namin ng Romblon, patawad siya, sir, may pay-in kami. The funny thing is, challenge ko siya ni Dada, sabi ni Dada sa kanya, if you get 30 pay-ins before the month of May is over, and we'll be coming back to Romblon. True enough, he exceeded po. He got, I think, 35 pay-ins before the month. Guys, wala pa po isang linggo to. Ito yung pupunta ako na nalalaman niya from a biopsy na yung nanay niya may stage 3 cancer. So we called him, sabi, Sir Larry, how are you? How are you feeling all about this? Sabi niya, actually, sir, I leave everything in the hands of God. Mangyayari po, dapat mangyari. Pero sir, may question ako. May bomb kasi ako mamaya alas 4. So, hindi ko malaman whether to tell him, sir, I'm sad to hear the news. Or, sir, congratulations kasi may bomb ka. The following day, yung anak naman nila, ospital. Baby po, nitatae. So, din na sa hospital kasi baka may dehydrate. So I asked him again, Sir Larry, how are you? I hear po kayo. Martin po kasi pangalan ng anak niya. So kung kayo mag-alala, pogi din po yun. Okay? Gaman. Si Matt po is in the hospital today. How are you feeling? Sabi niya, actually sir, nandito po ako sa hospital. Dinala ko siya. Ang maganda po dyan, mamaya alas 2 may po kasi talaga ako. So hindi po rin malaman ko sabi, Sir, I'm sorry to hear the sad news or congratulations. But what's the point? Once you decide pala to do something talaga, you can be amazing. Ito ako yung sharing na last 5 minutes meeting. Sabi nga niya, the whole world is a stage and all it's waiting is for you to be amazing. So number 1, I thank God for the amazing principal from Romblon. I look forward na ma-meet ko siya this coming June 8. So kita-kita po tayo. The next amazing news I have is I have an amazing dealer. Actually, we have an amazing dealer. I claim no konti-konti na pinag-claim ko para sa growth niya. Actually talaga, ang nag-alaga sa kanya, Sida. Her name is Pat Kauna. Na-meet na siya ni Sir Anton sa Starbucks sa Pearl Drive. A while ago, we brought a check for her. That was a check for 1 week. In 1 week, Pat got 28,600 for 1 week. Pagkita po dyan, she's part-time. Hindi po siya full-time. Part-time lang po siya. She just never stops inviting or finding ways to invite. Now, the amazing thing about us is, hindi mo talaga panghinayang mahalin yung mga leaders mo talaga dapat. Kasi, ang maganda po dyan, nakita niyo yung effort din namin, going there, na-realize niyo na, o nga pala, no, kahit taga malayo sila, kahit may mga emergency calls, you go to her. Kanina po, nagulat kami, advertise ko na rin, dito na sponsor yun. Pagpunta po namin, Metro at SM Makati, she presented 2 little stuffs, one for Dada and one for myself. So nakakatawa lang po na po. So hindi dahil may binigay yung tao sa'yo, kundi dahil sumasagi kasi isip niya, nakuha niya magpasalamat sa'yo. So you can't help but be thankful for that as well. Tama po ba? Yes. So always have gratitude. Sabi nga nila, gratitude is the memory of the heart. So don't let your heart have Alzheimer's. Always be grateful. In line with that, I'd like to thank din Sir Anton yesterday for the home sa San Mateo. Meron po kami bagong members because of the home. Sana po nakita niyo sa teacher sa San Mateo kahapon. Nagkakatsawa kami ni Sir Tis kasi sabi niyo sa akin, paano mo natin yung kasya? Sabi ko, paano mo natin nakabalintong yung iba? Kasi talaga po yung function ng kahapon, pag nagbato ko ng piso, hindi natama sa sahig. May aaray talaga, sobrang dami, sobrang jump back. And yet, despite that, grabe po yung effort na lahat. Palakpakan naman natin lahat ng effort. From the south, from Laguna, Team Lakas was there as well. I saw Team Diamonds, they were there. They're the organizers, Team Inspired. But that's not the other amazing story I'd like to tell you. The other amazing story is, siguro sabihin niyo bias ako kasi girls ko siya, pero I'd like to acknowledge the fact that I saw one of my leaders, also he's one of my leaders in the organization, do stuff na sobrang amazing for me over the weekend. Actually, even until kanina, I told her, you know, you were really amazing. Pag dalawang tao kasi pinagsama mo, with just strong personality, madalas nagka-clash, hindi magkaintindihan. So, na-experience namin, kasi matagal din po kami hindi nag-tandem. So, nag-tandem na kami for almost, one and a month na, magkasama kami ng tandem. So, minsan po, hindi kami nagkakaintindihan ng diskarte. But, after a nice sharing she made last time sa Oyster Boy at Metro Walk, parang I understood a bit more
sige nga, I will sit back. Kasi sometimes leaders are guilty of this eh. Sometimes you don't know when not to share the spotlight anymore, when to be in the limelight. Let your leaders naman be in the spotlight. So I was guilty of that, I have to admit. So sabi ko, sige nga, the next time, I let her be in the spotlight. Doon lang ako sa likod. I'll see, because I really believe in her. Alam niyo po no Saturday, nakakatawa kasi Saturday morning, we had a slight misunderstanding. After the misunderstanding, naputol yung misunderstanding kasi sabi niya, tara na, kakanta tayo. May pompa ako. So sabi ko, kaya mo mag-bomb? Sabi niya, basta mag-bomb ako. So nag-bomb po siya Saturday. Maganda po doon binong po niya Saturday. Dalawa po yung taga-survey, messengers po sila. Good news. Kahit po may misunderstanding, dito ako sobrang na-amaze. Kasi kaya na i-on sa i-off. Yung sinabi pagka yung ilaw natin, lights, camera, action, kaya mo talagang gawin yung dapat tuloy. Insta pay-in po yung binong niya last Saturday. And then after that, the following day, Sunday morning, alam niyo sana kung binidyo ko, promise, kung pwede ko mapanood sa inyo, it would have been one of the most amazing presentations you would have ever seen. Kasi bakit? Di ba sabi nga, sa one word, hindi ka salesman, ikaw ay sales counselor. So you do consultation. I can say na sa tagal ko na rin po nag-network, hindi ko pa rin talaga nagagawa din yung parang nagawa niya nung Sunday. We talked about a pastor. Ang ending po nun, Insta pay-in din po siya, 5 accounts po yung nag-pay-in, family account din po yun. Good thing is, now we're branching out and we're sending this to Cagayan Valley. Pupunta po siya Cagayan, pumunta po kami ng Cagayan Valley because of that. And then kanina, this was one of the most amazing things. Meron po kami, hindi mo puligin sa kalaman niyo, no? She has a dealer who's, she's 70 years old. 77 years old. Medyo matanda na po. Ang tendency po talaga, pag matanda, medyo makulit, no? Medyo makulit. Now, kanina, yung pangulit po niya, minsan talaga, kasi nag-technical kayo ngayon. Next meeting nyo, mag-technical na naman kayo. Kasi nawala niyo yung SIM niya. Tapos next meeting na nawala na naman yung bago yung SIM. So, ayusin mo na naman, mag-technical na naman ulit kayo. Kanina po, yung dealer namin, sabi na parang, ayoko na ka mag-loading. Gusto ko na ipasa sa pamilya ko. Again, I saw how amazingly she dealt with the situation na pressure-packed. Pressure-packed na yung situation kasi muna nga, dala pa ng init ng araw, may mainit ang ulo na nagsasabi sa'yo. But she was able to handle the situation in such a way na hindi lang po na-appease yung matanda, pati po yung anak niya, ngayon gusto na gawin yung negosyo. Saturday, nagkaroon ng schedule. So from a negative, it became a positive. I'd like to acknowledge, may I ask everyone to give a round of applause to the team leader of Team Gapi, si Dada. Oh, bias ha? This time I'd like to separate yung us being in a relationship from us being networking. I really acknowledge the fact that she has grown into, and I'm excited to see how much more she will evolve into a very good network marketer. The point being, sometimes, tama din talaga sabi nila Uncle eh, magtiwala ka sa kanila kahit hindi pa nila kaya, hanggang sa kaya na kanila. And when the day comes or the time comes, be willing to share the spotlight or be willing even to step back and say, it's your time to shine. To all my leaders, to all the dealers of OnePro, it is your time to shine. Keep shining. For marketing lang yung relasyon namin. Sa forehead. One more! Okay, game. Next. Ano na, meron pa? Yes. Yes, Mara. Ayun, good news. Hello. Hi, Mara. Yes! Sinerte yun! Share ko, nakakatuwa lang kasi kung naalala niyo yung kinakwenta natin ni Sir Leo. Pinag-focus na. Chika kasi ako.
siya, sige, loaded lang. Nung nasa text siya ng text na, sasali daw daw sa ito. Gusto niya ko mag-follow up, paano ko gagawin din. So, dun sa ito, lumapit na nga, nag-pingin sila, Sir Willie, nag-pingin na. So, yung president na lang. Talaga ba? Nag-pay na last week, so tomorrow, upcoming. So, hindi ko siya. Hindi naman. Ayaw lang padalagan. Wala nang singpera. Ano yun? Tapos, ayun, meron po kami upcoming na po. Paseo de Santa Rosa. So, siya yung sabi sila sa Ate Dana. Speaker namin, mukhang hindi pa alam. Iyan naman ni Sir Aaron. Sana yung ano mo yun, John 16. Kapagay mo. Ano ba ibig sabihin? June 16 po. June 16 po. Sige po. Anong day? Tuesday kasi. Actually, gusto talaga ni Sir Aaron. Gusto rin talaga. Kaya lang, may schedule sa office po. Bahala naman ako pag-uusapan. Wala ko siya dito. So, ayun ay guys ha. So, makakita naman 6 p.m. June 16. Yun yung may atin yun, di ba? Yeah. Yung tayo sa sobrang sa kusagpuan. Yung 16. Basta yun nga sa pasyente sa tapos. Tapos, ano pa ba? Sila, nag-team building po sila kahapon. Kahapon ba yun? Baka gusto ko mag-share ni Andrew. Ay, siya naman daw. Ito naman siya share. Good morning, I'm Marty. Hi, Marty! Marty. Ayan. Good news kasi malaki yung grupo sa Bulacan. Kasi hindi namin inasahan. Nakatawa kasi napaka-basic ng bawat isa. At marami kami natutunan sa kanila from their wives into house, paano. At at the same time, ayun, nag-enjoy na kami kahapon. Swimming, tapos at the same time, nag-training po si Anne. Magaling na po siya mag-train. Ayun, tapos maraming good news ang palating. Yes! Malakas mo. Next! Kaya! Hi! Hi! Mga hindi ko nakakilala sa akin, my name is Grace from Team 7 po. So yung nabanggit niya po ng Nihina na nag-housebound po kami last week sa Nueva Ecija. So share ko lang po kasi, pero naging productive naman po yung araw na yun. So parang nakatatlong set yata ako ng combo. Tapos meron po kasing nangyari na maliit na naman ang challenge sa akin doon. So nasira ko yung chinelas ko that time. Ang sentence po na, hindi ko po alam kung bakit nasira yun. Dahil pag-alis ko po ng bahay, sobrang ayos po siya. Tapos iniisip ko, paano ba ito? Kakarating lang po namin ang sa mall po na paano ba ito? May dalawang set pa ako ng puto. Siyempre, paano ko maglalakad ito kung sila yung ano. Pero hindi sabi ko, sige, sabi nga po nila, kahit may challenges, kailangan tuloy pa rin tayo sa dapat natin gawin. Tama po ba? So yun, diretsyon pa rin po. Nakabili naman ako ng bagay chinelas. Ayun, tapos ano po, successful naman po yung nabang namin. Nga po, pag-iinan po yun. Pagkilala po niya. So, maganda lang po dito. Kahit hindi ko po siya ka-group, close time po siya. So, nandito po yung parent ng tulungan sa atin. Yun po maganda sa one. Ayun po, tapos share ko na lang din po yung sa ating 7-day namin kahapon. Sobrang successful. And happy din po ako kasi isa rin po ako sa nabigyan ng award. Yes! Ay, dyan po alas. Nagpapay pa rin. Saka na po tayo, nag-level up na po ako. Rice training to take. Alright, yes, done? Meron pa? Yes, 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 yes. Panay ka. Alright. So, good morning! Good morning! Just to be fair, I have my own good news as well. Para at least meron din akong ma-share sa inyo. Yesterday, I went to San Mateo. Nakakatuwa. We was at least 2 hours early. Sa buong, parang pangaliboy. Malito, malaki kailangan natin ma-appreciate yun. Anyways, Malaki yun. Malaki yun. Hours eh. Dati, 1 hour late. But anyways, nakakatuwa from the experience. Kasi before pa lang, kapag hindi pa lang namin, maaga, kami personally maaga.
pero maraming mas maaga pa sa aming members na mas excited pa sa amin. Nung pumasok ako sa loob ng kwarto, nung nag-set up ako, okay lang. Pero nung papasok na ako talaga sa venue, hindi na ako makadaan kasi sobrang daming tao dun sa crowd. And nakakatuwa lang talaga, nung nagbo-bomb na, nagpunong-puno, wala nang member sa loob. Lahat invites. Sobrang daming invite sa loob, walang members. Wala tuloy akong bridging. At some point, naging challenge siya kasi may upo pa right now. Na gusto mong kumarga, gusto mong bumato, mabibitin ako sa words, tapos yung mic ko medyo hindi pa ganun ka-powerful. Ang nakakatuwa doon, even though I was challenged, it's because it's not naman na, yung bridging kasi nakakatulong eh. Pero responsibility natin as speaker, kung paano natin i-deliver yung message, tama ba? Regardless of the challenge. So ako, bato ko ng bato. Natuwa lang ako kasi habang bato ako ng bato, may nag-respond. Pero ang mas appreciate ko, from the back, may sumisigaw na. Ang nakakatawa nga noong una, mag-isa lang siya. So mag-isa lang siya, bigla naging dalawa na. Tapos naging tatlo. Kaya almost siguro bago matapos 80% ng presentation, medyo kumakarga na ulit, humahabol na ulit yung crowd. Kasi yung bridging, napaka-importante talaga. Pwede ba natin palakpan si Joey? Hindi ako sanay in terms of yung bridging na yung tuloy-tuloy na yes, ganyan. Normally, what we get is out of the bato, natural reaction, pero tapos babatuan na lang ng members. Pero si Joey talaga, ginawa niya, kahit di pa yes na, yes, ganyan. And ang nakitulong, kasi ang sarap ng feeling na, alam mo yun, may tiwala. But at the end of the day, it went well naman talaga, kasi pagkatapos ko, nabalitaan ko, na habang nagpe-present ako sa loob, may nagpe-present pa sa labas. Kasi hindi kasi sa loob. I believe, may pang 3 bombs na simultaneously nagsasalita. Nandun Sir John Gray, sila Chris, sino pa ba? Si Joey. O nagpe-present ka pa pala noon. Alam mo yun? It went well. Sobrang saya. Isa lang mapatunayan ko doon, iba talaga pagsama-sama. Yes. Iba talaga pag teamwork. Walang agawan, tama po ba? Yes. Hindi sinolong, ganito talaga pagsama-sama. Now, aside from that, may good news din ako. Kanina, we have a little bonding with Team Diamonds kasama ng core team ni Sir Christy Sugoy. Palakpan nun, Sir Christy Sugoy. Alright. Nagkaroon lang kami ng team bonding, nag-firing lang kami, nilabas lang namin yung mga sama ng loob namin sa mga negative na tao. Pero nakakatuwa kasi may kanina nagpalaro si Sir Chris ng challenge. 100 lang naman. Winners take, kumbaga winner takes all. Shooting, 5 bala, paramihan ng tama. Tapos kung sino pinakamarami, siya panalo ng pot. Pero ginawa pa niya, hindi lang isa, hinati niya sa 3. So dapat ang panalo 1,000, tapos 300, tapos 200. Tama ba? Nakakatuwa lang, 15 yung nag-participate doon sa firing. And dun sa mismong 50 na tao, hindi yun lahat marunong bumaril. May first timer, may second timer, may marunong, may magaling. Halo-halo. Ang nakakatuwa lang dun, simple, nung hinahamon nila lahat ng challenge. Lahat, go lang, go. Tapos may isa nagsabi, ayoko. Nakakatawa lang kasi na-remember ko yung pag-usapan last time nung Saturday habang nasa table lang kami sa BU. Sabi lang ni Sir Chris Sugoy, pag may challenge, huwag mo nang isipin kung may labang ka o baka wala. Ang punto, kung may challenge, sumama ka. Kasi pag sumama ka, ibig sabihin, nilagyan mo yung sarili mo ng chance manalo. Tama? Kasi pag hindi ka sumali, wala kang chance manalo. So you will rather choose na mag-participate. It's because at the end of the day, win-win situation. Why? It's possible you win, at the same time, you will challenge yourself to develop yourself. At least may natutunan ka bago. Tama ba? Saka lagi naman excited pag may challenge. Tama po ba? Kaya yun lang niremind ko sa member. Kaya tawa kami natawa kasi kasama rin doon sa conversation sabi sa kanya. Nung Sabado lang, nandun ka. Kakasabi lang ng mentor mo, pag may challenge, ano gagawin? Join lang. So nakakatawa, nag-participate naman siya, and I believe may tinamaan siya, tama ba? Hindi siya 0. Yung iba, 0 pa dun sa target, pero siya may tinamaan. So kung titinan mo, don't limit yourself, kasi
come to take of yung sinabi ni LB kanina, huwag mo lilimitahan. Nasa harap mo may challenge, binigay nga sa'yo eh. May invitation, mas maganda pa. Tama ba? Ibig sabihin kasi nun, kung inimbita ka, ibig sabihin, naniniwala yung tao na yun, kaya mo. Mas masakit kung kasama ka sa grupo, tapos silagpasan ka. Tama? Pero even though, kung lalagpasan ka, dapat involve mo sarili mo doon. You don't wait to be challenged. You challenge yourself. Correct? Kaya nakakatuwa nung ang nanalo 3. Kasi almost time na talaga, overtime na rin kami doon sa shooting range. Lahat may 3 naka 2 points. Eh dahil ang pot money is dapat first place, second place, third place. Dahil pare-pares kami na score, wala na kami chance sa mag-tupira pa. Hinati-hati na lang namin yung pot money. Kala ko anong didistribute na lang ulit. Pero nakakatuwa, hinati sa 3. So may 3 nanalo. Maganda ba yun? Yes. Yes. And kung titinan mo, especially sa mga magpa-participate sa challenge, sa 20 days challenge, I believe sumali ka to win. Pero never forget, sumali ka kasi you want to challenge yourself. Ilabas mo pa yung galing mo pa. Kasi walang mawawala sa'yo. Win-win ka lang. Bakit? Gawin mo siya ng tama, check ka. Tama ba? Tama. Eh kung manalo ka pa, hindi 2 checking mo. May checking ka sa 1 bro, may checking pa sa challenge. Mas maganda? Yes. Italo ka ba? So ngayon pa lang, sa lahat ng sumali sa 20 days challenge, congratulations. Palakpakan natin sila. Sa mga hindi naman sumali, don't worry. Next time, kung just in case, different challenge pa yung dumating, ako lang, suggestion ko lang, just join. Okay po ba yun? Yes. Alright, tapos may isa pa akong good blessing na i-share sa inyo. May bago akong direct referral, taga-Alabang siya. Nakuha ko lang sa Facebook, cold market, no relation whatsoever. Nakakatuwa, nung kinita ko itong taong to, 2 weeks o 3 weeks kaming delay. Kung meeting ngayon, cancel. Next week na ulit, cancel. Ika-third, sabi na lang sa akin, sir, next week na lang. Kasi hindi ko pa ganito ganyan. Kaguti ko, Ben, masungit pa ako nung araw na yun. Ang sagot ko pa sa kanya, sir, sabihin mo na lang sa akin anong araw yung next week kasi hindi ko talaga alam anong araw yung next week. Text mo na lang ako pag pwede ka na. Tapos, then the next week talaga, siya na nag-confirm. The next day, sabi niya, sir, Tuesday ba yun? Tuesday o Wednesday, nag-confirm siya. I'll see you. Kasama ko girlfriend ko. Resetan ko, nag-pay siya. Tapos, doon simula yung relationship namin. Nakakatawa, yung lalaki, nagkatrabaho sa QC, yung babae, taga-Alabang. So, ginagawa ko, every Wednesday, I see to it, I go to Alabang para sa girlfriend niya, ibobomb ko yung invite ng girlfriend niya. Wednesday night, sa boyfriend naman ako. Para akong third party. Promise. Para akong kabit. Girlfriend, gabi, boyfriend. Kasi literally, inahabol ko yung oras na ang biyahe ko from Alabang to QC, minsan 2.5 hours, 2 hours. Pero talagang ginawa ko yun every Wednesday, yung schedule ko, split yun, Alabang to QC, Alabang to QC. May fruit? Yes. Yes. Bakit? Sa Alabang ko, meron akong bago leader doon. Ano siya? What do you call it? Yung sa Rustans, yung nag-ayos ng merchandiser. Ang dami yun ng invite. Ngayon, hinihingi niya pati Tuesday ko. Sabi niya, sir, pwede bang pengi isang Tuesday lang kasi gabi lang ako pwede. Yung Wednesday ko kasi hindi niya pwede kunin eh. Kasi mawawala yung relasyon ko sa lalaki isa. So, sabi niya, sir, okay lang ba Tuesday? Bigyan mo sa akin. Bigyan mo muna ka sa Tuesday, sir. So, promise, hindi kita mabibigo, sabi niya. Sabi ko, sige, subukan natin this coming Tuesday. Let me know kung sure ka. Pag sure ka, I will clear my schedule for Tuesday. Tapos nagkakaroon na siya ng pay-in. Last week may pay-in din siya. Kasama ko nga sila Ina at saka si Kat last Monday. May pay-in din sila kagad. Tapos yung boyfriend, may fruit din. May invite siya, galing Isabela. Ang nakakatuwa lang nun, in-invite niyo yun Friday, hindi ako pwede kasi may kasalang pinsan ko. So hindi ako nakapunta. Sabi ko sa kanya, let's set up a schedule for him. Sabi niya, sir, sorry, galing pang Isabela to, ngayon lang pupunta to. Pag hindi ka pwede, ako na lang po magpe-present. Sabi ko, paano mo pe-presentan? Hindi sir, nakapakinig naman ako ng several bombs. Huwag kang mag-alala, susubukan kong aralin pa sa YouTube. True enough, inaral niya nga yung sa YouTube, tapos nakikinig sa mga bombs. Yung taong yun, 7 accounts. Guess what? Ito pa yung bigger news. Hindi siya 387 accounts. 980. Oh! Matindi. Partida, hindi pa kami masyado nagbobomb ng Wendy's.
Kasi first time ko nag-bomb ng wellness, last Monday lang, doon sa isang presentation ko. Kung paano niya nalaman yung wellness, kasi pag nag-meeting, dinadaanan lang. May bagong product, may bagong ganito, ganyan-ganyan. Kung gagamitin natin to, one straight lang yan, same banner, papalitan mo yung 2,000. Ganun lang yung conversation. Alam mo yun, na-transform niya, hindi ito nga pala networker yung bagong DR. Ano siya, nagbebenta ng solar power. Ganun, hindi siya networker. Nakakatuwa lang, yung taong yun, 7 accounts for wellness. Nag-meet ko siya last Wednesday. I-add up more accounts para sa pamilya niya. Imagine mo, hindi na sa 7 accounts, nung araw na yon ang na-encode namin sa kanya, 11. Pero yung succeeding, hindi na 988 para sa family, 388 lang, tsaka na lang daw i-upgrade. And good news doon, kinantay niya talaga ako. 2 o'clock pa lang, nasa Manila na siya. Nagpunta siya ng office, tininan yung office, nagtamambay siya ng galeriya, tapos kinita niya ako sa QC ng alas 8. Good news, pagdating ko ng QC, nandun na siya, dapat ko na siya kakausapin, biglang dumating yung DR ko. Bagong DR to ulit. So ngayon, I'm torn. Bagong DR ko, o yung inantay ako galing Isabela. Hala, paano to? Good thing is, may mga leaders ako nung kasama doon. Nakiusap muna ako, sabi ko, bro, pwede ba kausapin si Sir taga Isabela? Kasi mamaya, bibiyahe naman mamaya, yung DR ko galing yung Valenzuela, kausapin ko muna. Nakakatawa yung kaibigan ko taga Valenzuela, open naman, nakinig talaga siya. Noong una, kinakabahan, sabi niya, hindi daw para sa kanya to. Pero siya nag-equal sa akin, so sabi ko, bro, nandito ka rin naman, tingnan mo lang. Pinakita ko sa kanya yung business, ganyan. Dinatag din namin yung wellness. Nakakatuwa siya, open siya for 7 accounts ng wellness, pero sa Wednesday, bibili muna siya ng 4. Good news? Yes. May bago na naman diyan? Yes. Tapos yung Isabela, may goal kami sa kanya, pag na-hit niya yung first 100 in 2 months, personally will be going to Isabela. Ang tanong ko lang sa inyo, may mga taga-Isabela ba kayo? Yes. Kung meron kayo taga-Isabela, let me know. Para at least mas-schedule natin yan kasi upcoming, most probably after July, we will be going to Isabela naman to make a big presentation there. Alright? So, yun yung good news ko. May bago kong grupo, i-build ko sa Isabela. Tapos may bago Isabela, tapos may bagong grupo, bagong DR, coming Wednesday, Valenzuela naman. So yung may mga Valenzuela, expect nyo na rin, medyo may kita nyo yung presence sa amin doon. Alright? Kasi, doon naman kasi kami, pag may bagong direct referral, we see to it, we participate talaga. Just like you, kung may bagong direct, inaalagaan. Tama po ba? Yes! Sa amin, double line trabaho namin. Kasi yung bago namin direct referral, grabe na alagaan. Plus, may existing members pa, hindi mo pwede sabihin priority yung DR. Priority mo yung buong pamilya mo eh. Tama po ba? Hindi dahil may bago kang anak, yun yung aalagaan mo. Lahat ng anak mo dapat aalagaan. Correct? Yes. Tama? Yes. So kung sakali may Valenzuela, let me know para at least pwede natin pag-emergin yung Valenzuela. May Isabela, most probably after 2 months, we will be going there na. Kasi may challenge kami dun sa bago naming team doon. Alright? Tapos, may topic for today is poor mindset, rich mindset. Alright? Kung titignan natin, kanina, nag-ano kami ng kasama ko kung ano yung talagang topic. Ang sabi ko noong una, ganyan rin pag-usapan kung paano magpalaki ng sales, paano kung magparami, mga ganyan. Pero, totoo lang, napapansin naman kasi namin, the family is really growing. No question about it. Tama po ba? Yes. Lumalaki po ba ang pamilya natin? Yes! Yes, so, in terms of papalaki, wala tayong problema dyan. I believe we have good team leaders with you, aside from us. May mga team leaders talaga nag-i-step up, na nagpa-follow talaga ng system na patungo sa maayos, hindi lang basta makabenta. Tama po ba? Yun nga lang, napansin ko din, we have to, ngayon pa lang, pag-usapan natin, ano ba yung mindset ng mayaman, ano ba yung mindset ng mahirap? Kasi minsan, nami-mix up natin parehas. Lahat tayo, gusto natin sinasabi, payaman, payaman, payaman. Tama po ba? Yun nga lang, words na lumalabas sa bibig mo, mindset mo, pahirap, pahirap, pahirap. Correct? Tama. Example ko, ano yung mindset ng pahirap-pahirap? May kakausapin ka, Bulacan. Isa lang. Taga Manila ka o taga South ka. Ang bilang mo, mahal ang mag-commute, traffic, baka di magbayad. Poor mindset o rich mindset? Poor mindset. Unang-una pa lang, binilang mo kasi magkano pamasahe. Poor mindset yun. Bakit?
Yung pagpunta mo dun, oo, posible right now, nag-invest ka eh. Tama ba? Pero you'll never know yung taong yun, gaano kalaki ang pwedeng ipasok sa sales. Correct? Tama. Kasi kung titignan mo, ibalik ko lang kanina kala Dada and Matt, they went to Romblon. Magkano pa masaya na Romblon? 3,000. Balikan? 3,000. Alright. First 3 days, I believe. First 3 days, so yun talaga yung talagang ano nila doon, schedule. Halos walang pay. I believe nung first 3 days yun is 1. May challenge ulit. Hindi sila makasakay, hindi sila makauwi. Buti na lang, they have each other. Di ba? Yes! Di ba? Yung yung attitude, yung nagtulungan. Tama po ba, nagtulungan? Alright. Tanong, nagpatalo ba? Yes. Nagka-fruit? Yes. Kung titinan mo ngayon, pag-alis naman nila, dahil meron silang magandang tinanim, yung nangyari, meron silang 30 PMs, and right now they're coming back 10 times o 100 times fold pa. Tama po ba? Yes. What is ko mindset nila? We will go to Romblon, wala naman babalik. Tanong, may bago silang pay? Wala. So dapat, sa umpisa pa lang, you know your business is good. You make sure you do it. Yes. Tama mo ba? Traffic, mahirap, ganyan-ganyan. Poor mindset para sa akin yan. Bakit? Kasi kung talaga negosyante ka, dapat alam mo, agahan mo na. Correct? That's an example. Kasi kung alam mo naman traffic, anticipate na traffic. Kasi this is your business. Plan it ahead. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko na-expect. Guys, taga Manila na po kayo. Hindi kakaiba traffic sa Manila. Pag maluwag, kakaiba sa atin. Di ba nga pag maluwag ang kalsada, tala tayo masaya? Pansinin mo lahat ng comment, pinipicturan ang EDSA. Pinipicturan ng C5. Pacquiao Day. Pacquiao Day, di ba? Pacquiao Day, holiday. Pinipicturan mo. Bakit? Yun yung So dapat, alam mo nga kung ako traffic, plani tayo. Alam mo ba? Yes. Next mindset. Ano ba isa? Kung titira natin, alam mo yung negosyo mo maganda, panindigan mo maganda, kahit pa sabihin pangit. Pay in per se, kausap mo mukhang pera, walang pera. Kausapin mo na maigi. Kasi totoo lang, nung nakita ko yung taga Isabela, I'll be honest with you, hindi ako makapaniwala sa yung nagbayad ng 7 accounts sa wellness, tapos 3 unit accounts. Bakit? Matanda, halos yung t-shirt niya, steady lang, pantalon, naka-rubber shoes niya luma. Pero partida, yung pinambayad niya nung araw na yon, lahat galing sa bulsa. Alam mo sagot pa sa akin? Sabi ko, sir, kanina binahin mo kanina cash? Sabi, alam mo sagot sa akin? Oo, may natira pa nga eh. Di ba ang power niya? Rich mindset. So huwag kang mag-alala kung bakit siya mayaman. Tama po ba? Alam mo, tanong pa sa kanya, sir, di ka ba natatakot? Bumiyahe ka galing Isabela, nag-commute ka lang, wala kang dalang kotse. Ganyan kalaki ang perang dala mo. Alam mo sabi sa akin, sir, nasa ko na nga, 2 bilyon, nasa bag ko lang. Alam mo gano'n ka, ano yung mindset niya? Sir, imagine naman tingnan mo ko, mukha ba akong may 2 bilyong hawak? Sabi ko, sir, bakit nila kinikotse? Para mas komportable. O di ba ang cute niya lang? Pero alam mo nakakatuwa, umakit siya positive, fight ka agad. Sabi sa kanya, sir, ito lang gagawin natin, bigyan mo ko na ganitong sales, puntahan natin. Pero right now, lahat ng inquiries mo, lahat ng let us know. Para yung team ko, supportahan ka talaga. Ang sagot ko na sa akin, thank you sir, thank you. Pero sir, ito gagawin natin ganyan-ganyan. Thank you sir, thank you. Ang cute niya, promise. Okay, anyways. Naniniwala ka ba na sa rich mindset ka? Yes! Rich mindset? Yes! Yes, ito na lang. Susubukan kita. Nagpatawag mentor mo. Guys, meron tayong bonding na team. Bonding sa team. Meron tayong swimming, meron tayong ganito, meron tayong ganyan. Anong unang tinatanong mo sarili mo? Pag tinatanong mo sarili mo, magkano? Libre ba yan? Sorry to say, poor mindset ka ba? Pero ang tanong mo sarili mo, mentor, kailan, saan? Join ba? Lahat ba kami dyan pwede mag-join? The probability is, rich mindset ka. Kasi hindi naman importante kung gaano kalaki ang perang hawak mo. Kasi, understand this.
Hindi ka yayain ng mentor mo sa isang bagay na alam niya hindi mo kaya afford. Tama? Nung in-invite ka niya kasi alam niya kaya mo. Tama? Yun nga lang, sometimes we're asking if you're willing to be part of that. Kasi trust me, lahat ng sumama sa mga team building, mga trainings, mga gatherings, lahat naman nagkaroon ng fruit eh. Tama po ba? Yes. Para katulad nito, centering. It's a gathering, it's a bonding every Monday. I'll be honest with you, this is not mandatory na kailangan ka pumunta rito eh. Tama po ba? Yes. Pansinin mo ibang members mo. Sabi mo, Monday, the 4th, centering. Ang tanong sa'yo, di ba mahirap pumunta doon? Tama? Di ba mahal mo yung tumasahe? Wala bang EDSA lang? Tama? Alam mo yun, pinakain pa nung EDSA dito, 10 piso lang. Tama po ba? Kakaunting lakad. Tama? Pero yung 10 piso na yun, yun yung minsan para di matutok. Yun yung minsan para hindi niya makita na may mga tao na kasama-sama nag-share ng panibagong blessing. Tama mo ba? I'll be honest with you, hindi mo kaya tapatan yung nag-share siya ng bago niyang nalaman, bago niyang natutunan, at bago niyang ginawa. Kasi pumunta ka ng office, ang hirap talungin ng bawat isa eh. May good news ka ba? Hirap. Imagine mo, isa-isa mo yan. Ikaw may good news ka. Hindi ko, tatayo ka lang oh. Good news. Kinig lang? May natututunan? Yes. Worth it? Yes. And I'll be honest, at first, sa iba, yung iba parang, hindi ko pa naman dinadaanan yan, hindi ko pa naranasan. Trust me, mararanasan mo yan. Tama? Yes. At ma-appreciate mo yung na-invest mo in the future kung ikaw mismo nag-invest ka. Kasi wala akong kilalang money ng investment niya na walang in-invest. Ano po ba? Time deposit mo, kahit barya-barya kinikita mo doon, nag-invest ka, kaya may kita. Tama? Eh sabi nga ni LB, tuloy-tuloy lang, parang insurance lang yan. Pinasok mo doon, antay ka 20 years bago kumita. Tama po ba? Yes. Eh dito hindi mo na kailangan magkatay 20 years eh. Si LB nga, di mo alam, baka 20 days na, maraman niya yung front na invest eh. Tama po ba? Huwag mo malikin niya, baka manalo yan. Tama ba? Pero mo, Sumali ka. si LB tsaka siya, magkakampi. Power. Paano mo tatalunin yun? Hindi ka pumayag siya eh. Hindi pumayag. Nag-vote in. Tama? Pero totoo lang, one thing na nakin niya is yung respect. Bakit? Hindi naman niya inano yung takot eh. Ang inano niya, paano ko ba magagalingin pa? Paano ko lulupitan pa? Tama? Rich mindset? Yes. Oo, tapatan lang. Yung iba dito, hindi naman sumali kasi takot ka maglabas ng 2,000 eh. Tama? Doon nga naman takot eh. Hindi naman sa kaya mong gawin eh. Takot ka doon sa 2,000 mo. Bakit? Sa umpisa pa lang, may naisip mo na sarili mo, talo ka. Kaya ka, pahirap pa rin. Pero dapat, umpisa pa lang, payaman ka na. Bakit? Nakakita na ako ng mga sumali sa challenge. Actually, may original talaga na mga gumagawa ng challenge. Alright? And right now, dinuplicate na rin ng mga team leaders. Hindi na team presence sa may challenge ngayon. Even the other teams may mga challenges. Pero prior, yung mga maliliit pa lang, doon ko pala nakita yon. Sa mga determinado, sa mga willing manalo, iba aura. Alam mo yun? Tawa yung last challenge yung kailan nanalo si Grace at si Joe. Nakakatawa lang yung mga ibang participants. Pag tinanong mo, ano bro, kamusta na? Okay na, mawawalekta na lang kami mamaya. Lahat yun ang mindset eh. Bro, baka lamang pa yung kabila. Sure ba kayo mananalo? Mentor, sure na imposible kami matalo, panalo kami. Lahat, puro ganun ang mindset. Kaya pansinin mo, may fruit? Yes. Kasi wala mo sila pakialam, nila ng sales sa kabila eh. Ang pakialam nila, alam nila ginawa nila yung part nila. Tama? Tama. Rich mindset? Yes. Yes. Sila nanalo. Pero may tsumake rin ba? Yes. Tsumake rin lalo. Yes. Tama? Kasi bakit? Passive mindset, sinama mo pa ng strategy, ang tindi mo. Di ba naman kasi, puro attitude lang. Walang strategy, walang action. Medyo mababa yun. Tama? Samahan mo pa ng teamwork. Paano ka matalo? Ito lang advice ko sa mga sumali sa challenge. Involve your team. May mentor, mentee, kaya ginawa yun, hindi lang dahil kayong dalawa lang magtutulungan. Especially kung may team ka, involve mo sila.
kung wala kang team, yung bago mo sasali, yun yung part ng team mo, involve mo sila. Tama? Yung iba kasi nakita ko kung bakit nahihirapan, ang ginawa nila, mentor-mentee, yung mentee, ginawa niya dumiyar. Ang nangyari, pending sa pending. Kaya hirap. Eh what if yung bagong sali, in-involve mo na, parang dalawa na kayo nag-i-invite. Tapos ang tatlo na kayo nag-i-invite. Mas maganda? Yes! Eh yung ba kasi kung bakit ginagawa yun, takot magpa-promo. Kasi lugi daw, lugi. Poor mindset. Yung iba takot magpa-meeting. Kasi pag nagpa-meeting ko, magpapakain. Poor mindset. Kaya narinig mo ako, paano ba sir talaga lumaki grupo? Simple lang, rich mindset. Members mo, alagaan mo bilang anak mo, hindi lang dahil pagkakitaan mo. Kung anak mo yan, mag-invest ka ba dyan? Yes. Papakainin mo ba ng pangit na pagkain yan? Basta papakain? Sarap. Masarap. Tuturuan mo ba yun na maganda o pangit? Maganda. Turing mo yung mga members mo bilang anak mo. Investment din. Tama po ba? Rich mindset, patawag ka ng meeting, yung means o yung paano yan, mangyayari yan. Ang importante, planet ahead. Clear? Huwag na yung pag tinanong ko, lalo na sa bahay, ito, madalas ginagawa nyo ito eh. Pagdating dito, payaman. Pag uwi sa bahay, sabi ng nanay mo, na, pero naman 200, pambili natin ng bigas. Ang sagot mo, wala pa nga, ilang cheque, wala. Wala pera. Di ba lagi nasabi sino mentor niya yun? Ano dapat ang sagot? Wala ba o hindi? Ano dapat sagot? Parating pa lang. Kailan? Ano? Inaantay? Oo nga. Tama ba? Eh yun ba? Pag di mo napapansin, pag bad trip ka eh. May tuwalit ka ba? Wala. Kaya hindi dumarating. Tama mo ba? Poor mindset. Member mo, tinawagan ka. Poor mindset ulit. Mentor, pwede ba tayo pumunta sa ganito? Kasi ito, mukhang positive to, ganyan-ganyan. Pwede ba natin supportahan, ganyan-ganyan? Ay, may schedule ako. Wala kang ma-schedule. Bakit nilagay poor mindset? Kasi ayaw mo lang puntahan. Kasi wala kang pamasahe. Yung member mo nga, gagawa ng paraan, bakit ikaw di ka gumawa ng paraan? Tama? Tapos ingit ko na lang din ng konti. Pero dito, minsan, wala ka ng panggalaw. Hindi mo na alam saan mo hugutin. Tama ba? Akin lang, ibabalik ko lang din yung mga sinabi niyo dati. Ang sabi mo sa invite, pag gusto may, pag ayaw marami, kung pinag-uusapan dito, future mo, gawa ka ng paraan. Tama ba? Wala kang pera ngayon, hindi gumawa ka para, mangutang ka, ganito ngayon yan. Tama ba? Bakit ikaw, nung member ka na, wala ka ng panggalaw, hindi ka na makagawa ng paraan? Tama? Poor mindset. Kung alam mo naman, kung dapat mong gawin, gawin mo na. Eh sir, wala nga akong pera. Paano ko gagawa ng paraan? May kapitbahay ba kayo? Yes. May kapitbahay ba kayo? Yes. Lumpas ka ng bahay. Lahat ng mga kasalubong mo, humingi ka na 5 piso. Pautahin ka ba? Pautahin ka ba? Yes. So, sige, 5. May pumasay ka na? Yes. Nakarating ka? Yes. So, Maglagay ka ng baso. Sa gilid yung ano. tama? Nakuha ko yun. Di ba oh? Diba? Hindi, nakuha ko yun sa training last time. Last Wednesday ganda ng training ni Sir Murphy. Pero true enough, point is, not literally, gagawin mo siya lang ng ganun. Pero, huwag kang pumayag ng hindi, wala. Tama po ba? Yes. Gawa ng paraan. Kasi pag huminto ka sa paggawa ng paraan, parang pinapabagal mo o maayaw ka na dun sa future mo. Lalapit ba sa iyan? Yes. Di ba dapat tayo nag-approach dyan? Yes. Kasi bakit? Kailangan tayo approach sa mga bagay-bagay. Dapat tayo nag-i-invite, tayo dapat ang nag-a-approach. Bakit? Ang blessing dumarating yan. Pero huwag mo antayin. Kasi darating yan, paganda ka na. Tama? Yun nga lang, antay ka ng antay, nandun ka sa kama mo, tulog ka, at peace. Peace be with you. Kailangan ba? Rich mindset. Lumabas ka ng bahay, gawa ka ng paraan. Yes?
Yes. I don't care kung kailangan mo mag-retail araw-araw ng load o kaya maghanap ka ng retailer muna na cold market para lang may pag-commute ka. Kasi pinag-uusapan dito, future mo. Tama? Kasi eventually, nagko-cold market ka ng retail, patuwanan lang, you'll never know, yung patuwanan din, next time, 500 na yan. Yung dating nag-invest ka, na palod lang, na siya, na-convince, kasi sabi niya, bakit ang gano'n ang bilis naman, ang galing, next time, dealer na yan. Pero walang mangyayaring just in case next time, kung hindi mo sinubukan gawin. Tama? Tama. I understand. Eh sir, di ba for mindset kung pang retail lang, di ba dapat lahat dealer na? No mas for mindset yung wala ka na pamasahe, tapos pinipilit mo pa rin maging dealer, eh it means right now, ang gusto ng tao mo na retail. Tama yun. Tama? Akin lang, baba mo pride mo. Kung hinihingi lang sa'yo load, dibenta mo, may kita ka pa rin naman. Tama? At yun, alam mo, businessman ka. Alam mo, nagbi-business ka, kaya kung pan-dealer yan, dealer yan. Clear? Pero kung kailangan mo ng means, gawa ka ng paraan. Sir, pwede ko ba ibenta yung lungs ko? Hindi ganun ha? Hindi ganun. Makaibang bukas nag-post ka para sa one bro, wala na ako isang lungs. Hindi naman ganun. Pero ang punto, pero simple lang. Gagawin ba lahat? Yes! Gagawin ba lahat? Yes! I have seen a member before, nag-garage sale sa para lang mangyari, dapat mangyari. I have seen a member, meron siya mga hindi kailangan, binenta niya. Kasi bakit? May fruit yan. Tama? Tsaka kung bakit hindi nagtuloy-tuloy, sometimes it's a learning experience for everybody. Kung bakit hindi nagtuloy-tuloy dati mong member na mukha ng pahataw, baka nagkulang ka lang din. Baka kasi naging poor mindset ka na dapat sinamahan mo na umatras ka pa dahil feeling mo kulang ka. Tama? Nga pala guys minsan isang araw kasi meron akong mentor, sabi na sa akin, bro, paano ba to? Yung member ko dapat kasama sa grupo ng Saturday, kakain kasama ninyo, pero ginawa ng mga members ko, inantay ako, nagbubomba ako. Pagkatapos ko mag-bomb, alas 2 na, nandun lang sila. Alam mo, tanong ko lang sa kanya, simple. Inantay ka ng members mo, hanggang 2 o'clock in the morning, what did you do? Sabi sa akin, wala, nakipagpintuan lang ako. Tapos, what did you do? Nag-uwi na kami, iwaiwalay. Sabi ko, bro, tinanong mo ba sila kung kumain sila? Alam mo, sabi sa akin ng member, hindi. Kasi baka pag tinanong ko sila, magpalibre. Pero pag tinanong ko rin naman sila, wala akong papakain. Nakakaya rin. Sabi sa kanya, pero ikaw, may pangkain ka. Sabi niya, oo, magkano budget mo nung araw na yun? Sabi niya, meron pa ako at least mga 200. Alam, sabi ko lang sa kanya, simple. Bro, next time, pwede naman ganito eh. Hindi mo naman kailangan ibigay 200 mo sa kanila eh. Pwede mag-budget ka ng 100, inantay ka ng members mo, pwede ka bumili ng isang 1.5, bumili ka ng chichirya, magsalo-salo kayo, inantay ka rin naman niya, kung gutom sila, gutom ka rin, hindi magsalo-salo kayo para yung gutom nyo, konti na bawasan. Ang importante, sama-sama. Tama po ba? Yes. You don't have to spend too much para mag-gather ang team mo, para mag-enjoy kayo. Gets mo? Mindset lang, simple. Kung feeling mo, may mga anak ka, nang-alagaan mo, you do the means na mangyari yun. Kasi tapatan lang, kung parehas kaming gutom, nagati kami sa chicheria at nag-soft drinks kami, kahit isa lang, 2 straw sweet natin, no? Ma-appreciate niya ba yun? Yes. Kesa naman, sige bro, uwi na tayo. Gutom ka eh. Sa bahay lang ako kain. Hindi mo malang tinanong, baka sa bahay din wala sa kakain. Kasi di na natin, di ba, partner? Di ba pamilya ka? Di ba pag pamilya, may pakialam ka? Gets mo? So you do whatever it takes. Kasi simple lang, gusto kong paliwanag sa inyo, bakit kinukomento to? Hindi para sa tao eh, kinukomento to para sa inyo. Darating yung time, yung members mo antayin ka, hindi dahil nagpapalibre lang yan. Inantay ka ng members mo dahil mahal ka nila, dahil alam nila di ka pa kumakain, kaya kailan inantay. You just have to appreciate that.
na yung mga members mo, mahal ka. Kung mahal ka nila, sana ibalik mo yung pagmamahal mo sa kanila. Gets mo? Kahit maliliit na bagay, it matters. So later you have members like that. Sana next time, you adjust better. Gets mo? Poor mindset lang yung pinadjust na dun eh. Ang feeling niya kasi pag tinanong niya, kailangan siyang malibre. Hindi kailangan. Saturday, pumunta ako ng Yoho. Ang daming members na nandun. Hindi naman sila kailangan libre. Tama ba? Tama? Pero sama-sama. Kwentuhan, banding. Yun yung importante. Ginagawa ko lang, minsan, pag may extra pa, bili na soft drinks. Minsan, may member na nakita ko, di pa kumakain. Tanong ko lang yan. Kumain ka na? Ang pag normally ganito sagot eh. Okay lang. Ibig sabihin nun, di pa siya kumakain, pero wala akong budget kuya, okay lang. Ang tanong ko lang doon, patago. Pag wala yan, sikreto ko lang din iabot yan. Kasi nandun siya. Tama ba? Share your blessing. Eh sir, kulang din budget ko. Alam mo yung member mo di pa kumakain, di hati kayo, kuha ka lang sa plato, hati. Tama? Alam mo kung paano ko to na-figure out dati pa, kung bakit ganun ko nung pinapalaki yung grupo ko. Kasi dati, nung in-invite ako sa network, may isang tao rin, habang kumakain siya, dahil alam niya wala nang pangkain, yung ulam niyang adobo, kumain sila sa restaurant, eh medyo mahal yung restaurant, ginawa niya, kumuha ng plato, hinati niya yung kanin, hinati niya rin yung adobo niya. Kaya ako kayang i-appreciate yung ganitong bagay. Kasi ako yung dating gutom. Ako yung dating wala. At na-appreciate ko yung paghati na ng pagkain na yun. Kaya papansin mo, especially yung ibang mga nakasama ko na sakinan, pag masarap ang pagkain, sigurado ko huwag ka mahiya pag sinubukan kita. Kasi ibig sabihin lang nun, gusto kong ma-experience mo yung sarap na na-experience namin. Gets mo? Kasi once upon a time, yun din po ako. Get my point? Akin lang, ngayon pa lang gusto kong matutunan mo to, share your blessing. Kasi someday, somebody else will share yours. O somebody else mag-share naman ng blessing nila. Clear? Yes. Na ngayon, yung tao na nag-share sa akin ng adobo, hindi lang adobo ang pinag-share namin. Pati pagyaman namin, nagsasalo kami dalawa. Pati nalis sa amin, kasalo kami dalawa, and we enjoy our lives. Sa simpleng adobo na yun. Gets mo? And you never know, yung next time na member na kaharap mo, na mukhang gusgusin, kung mukhang ganyan ng tao yan, yung sinaron mo na yun, you'll never know hanggang saan kayo magsasama. At yung tao siya sabi ko siya yung sinaron ako, yun si Kuya Piwi. At partida, bigyan ko na ng background, si Kuya Piwi, nung in-invite niya ako sa negosyong yun, sumitcheck na siya ng at least 30 to 40,000 per day. Oo, may minsan na pangbili. Pero nung time lang ngayon, sa simpleng adobo na yun, nakita ko yung importante na i-share ka. Gets? Gets? Yes. At gusto ko next time, ikaw din, may ganun ka. Okay lang ba? Yes. Okay lang po ba yun? Yes. Kasi ulitin ko, you never know how long o how far yung relationship pwede mag-last doon sa simple gesture niya. Poor mindset. Laging kulang, laging wala. Rich mindset, ang dami. Hindi mo lang alam saan nanggagaling, pero lahat ng gusto mo nasa paligid mo na. Ngayon pa lang, milyonaryo ka na. Tama ba? Yes. May tanong nga pala ako. Lahat tayo may pangarap? Yes. Lahat tayo may pangarap? Yes. Pero right now, hindi mo pa siya nakuha. Tama ba? Tama. Tama. Meron nga dito, checkin mo pa lang 3,000. Meron dito, checkin mo 30,000 pa lang. Meron dito, checkin mo 50. Meron dito, yung account mo 100 pa lang. Pero pangarap mo, milyon. Ang gusto ko lang malaman mo, hindi importante kung gaano pa kalayo o gaano kabilis mo na kukuha pa yung pangarap mo. Ang gusto ko malaman sa'yo, alam mo ba yung pangarap mo sa'yo na yan? Alam mo ba yun? Yes. Alam mo ba yung pangarap mong kotse, sa'yo na yan? Yes. Alam mo ba yung bahay na yun, sa'yo na yan? Yes. At yung pangarap mo maging milyonaryo, sa'yo na yan? Yes. Kasi kung alam mo yan, I don't care how fast, I don't care how big yung income mo ngayon, kung alam mo na yun, makakapunta ka ron.
Yun yung mindset ng mga mayayaman. Gets mo? Mahirap. Ang bagal ko, bakit ang tagal, bakit yung mga members ko nag-quit? Ngayon, balik kami sa sarili mo. Baka kasi hanggang ngayon, yung team leader nila, poor mindset pa rin ang binubuga. Ang kwento mo sa member mo, wala kang pambayad ng tubig, wala kang pambayad ng kuryente. Kwento mo sa member mo, ilang beses ka na-reject. Kwento mo sa members mo, ilang beses ka na nag-fail. Kung gaano ka nakapagod na pagod. Kasi kung yun pa rin ang mga kwento mo, the probability is, kaya yung member mo, kahit hindi pa niya naranasan, napapagod na. Bakit di mo baliktarin? Ikwento mo sa kanya yung pangarap mo. Ikwento mo sa kanya how excited you are getting there. Ikwento mo sa kanya na alam mo, yung kanina na-reject ka, pero may kapalit yung mas maganda mamaya. Na yung na-reject ka kanina, hindi ka makatulog kasi kailangan mo may bomb na bago. Hindi yung uuwi kayo, kinuwento mo sa kanya kung bakit di nagpingin yung oso mo kanina. Di ba dapat nakwento mo bago kayo mag-uwian? May passive na naman kinakausap? Tama? Yun yung mindset ng mayayaman. May kinalaman pa sa future mo yung iniisip mo ngayon? O may kinalaman lang yan sa hashtag hugot mo? Tama? Sometimes, kung darating sa'yo, don't expect anything muna. Expect for the best. Tama? Iba kasi, negative kagad. Mayaman yung pay-in. O yan, nagbayad. Yun nga na, tingin ko, di mag-network to. Babayad lang. Poor mindset. Sobrang hirap nung kausap mo. Sabi sa'yo, sir, bigyan mo ako ng 3 months. Mukhang hindi magbabayad yun. Ang hirap talaga. Poor mindset. Di ba dapat ikaw yung mas advantage? Big time nung kausap mo, dapat ang mindset mo, mas madali itong mag-network kasi kailangan mo lang matap yung connection niya. At yung connection niya, the probabilities, katulad niya, pag in-invite, may paying kagad kasi may means para magbayad. Kailangan mo lang isingin kung bakit nila pwede gawin ito. Tama mo ba? Tama? Yes. Hanapin mo yung key para gawin niya yung negosyo para mas makatulong sa marami. Dalawa lang yan. Pag mahirap, kailangan niya to kasi para iaon ng kahirapan ang pamilya niya. Tama po ba? Para baguhin ang buhay niya. Tama po ba? Kung sobrang yaman niya, sigurado ako may kamag-anak niya mahirap, baka ito yung means para makatulong sa kanya. Hindi niya kailangan bigyan ng pera, pero pwede niya bigyan ng opportunity para hindi lang one time yung bibigay niya, tuloy-tuloy, for a lifetime, matutulungan niya yung taong yun. So kahit saan ka lumagay, advantage pa rin. Tama po ba? Pero kung mindset mo, poor mindset, saglit lang to. Hindi ito magaganito. Hindi yan mangyayari. Tama? Gets nyo? Ask yourself, are you thinking something for your future? Yes. Are you investing for your future? Tama? Kasi kung nag-i-invest ka, the probability is, nakangiti ka ngayon. Sa always remember this, bakit di naalala ng iba? Negative information, pataas. Positive information, never mo pag-aaluin yun. Kasi pupusta ako sa'yo, kahit ka-close mo pa yan, negative information pababa, yung negative mo, madadami mo sila. Ito lang ang advice ko, unfair yun sa members mo. Kaya sa mga may relasyon, para sa may mga challenges, sa may problema, pag challenges, mataas. Pag positive, kasi hindi mo alam, yung member mo, katulad ng member nila, yung asawa niya may cancer, yung anak niya nasa ospital, pero pinipilit niya maging positive, kaya kanya pinuntahan para ma-recharge. Tapos ang bungat mo sa kanya, negative pa. Unfair? Tapos magkataka ka, bakit nag-quit? Bakit mabagal? Bakit mahina? Baka sa bibig mo rin nagaling. Akala mo kasi, kinukwento mo lang. Strategy ka rin. Isipin mo rin yung lalabas sa bibig mo. Pag negative, pag positive, kasi recharging, para sa recharging station ng mga members, tama mo ba? Umabot kami sa the point, hinawakan kami ng member pa-charge.
May panyo pa minsan eh. Ano to, santo? Pa-share ng energy. Pero pansinin nyo, importante, lagi ka dapat nakasmile. Kasi kung ikaw talaga yung charge station nila, makita ka na lang nilang masaya, kaya na-charge na sila, kung yun yung means para, yun yung ano mo sa kanila, kumbaga parang purpose mo, galingan mo dun sa purpose na yun. Kasi darating yung time, I'll be honest with you, hindi naman lahat na nandito na pagbong ko na eh. Tama po ba? Pero yung pagdating mo dito, malaking factor yun, na-recharge ka, tama po ba? Kaya pansinin mo, pag nag-sentering kami, ginagalingan namin. Kasi kung ito yung kaya namin gawin, para sa ikot din namin ang upo, gagalingan na namin to. Kung meron pa kami matatagdaan, gagalingan pa namin lalo. Meron ko ba kayo narinig? Nag-centering? Alam mo guys, ang bagal ng system eh, no? Ang tagal natin eh, no? Narinig nyo na ba kami ganon? Hindi. You know why? Hindi naman kasi tayo mabagal. Mabilis naman talaga kasi tayo. Huwag lang tayo magpapadamig sa manong pahirap. Tama? Ang mga mahirap nagreklamo. Ang mga payaman gumagawa ng paraan. Tama po ba? Ang payaman lumalabas ng bahay. Ang mga pahirap natutulog. Tama? Labas ka. Mainit. At least papayat ka. Tama mo ba? Ang taba mo na nga yung mapagpawisan. O kamasaktan. Tama? Sabihin mo, mento, mahirap mainit kasi. O tagpulan na naman, baka hindi ka na naman lumabas. Ulit yung sinabi ko last time, mas okay na kung basa kaysa naman laging tuyo. Ano po ba? Ano, o sa ulam na lang, anong gusto mo? Basa o tuyo? Basa. Tama? Sa naranasan mo sa buhay, basa o tuyo? Basa. Minsan nga tuyo, binabasa mo pa. Nabasa na po ba kayo? Huwag ka na sumagot. Ito pinakamalap. Hindi, totoo naman. Tama ba? Kung payaman ka, gawa ka paraan. Pag mahirap, gumawa ka ng excuse. Keso, ganyan. Ang payaman, alam mo, mentor, ito yung nangyari. Ganito, ganyan. Pero alam mo, ginawa namin ganito. Ang tawag doon, payaman. Being a leader, dalawa lang lagi yan. May problema? You have always two options. Bilang leader, lagi kang may hawak na tubig o may hawak kang gasolina. May problema, you have always a choice. Kung gasolina ba gagamitin mo, tubig. Gets mo? Parang katulad na ito last time. Naranasan nyo ba may text sa inyo? Sir, bakit gano'n yung load hindi pumasok? Naranasan? Yes! Negative mindset o poor mindset? Walang globe? Bakit daw walang globe? Ginagawa, binasa, wala daw, naghanap na papasahan, wala daw. Binasa ulit, wala daw. Sumunod, wala daw. Bumalik. Di pa ako sure, wait lang. Binalik, wait lang, di pa ako sure. Bakit sa naging poor mindset? Being a leader, nasa harap mo yung sitwasyon, you find ways para magkaroon ng solusyon. Tama mo ba? May problema eh. Ano gagawin mo dapat? Para nakakita ka naman sa harapan mo, option mo kung tubig yung gasolina eh. Tama mo ba? Iba pa, mas worse. Mentor, wala daw globe. Kanina pa nag-try, pang 10 times na. Nag-reply. Ako rin, nag-load, wala nga eh. Don't worry, mamaya mag-reklamo ko sa office. Solusyon? Problema. Tapos alam mo, majority of the time, kung ikaw talaga nagpa-participate sa business, mentor, kanina pa daw nag-load, hindi pumapasok. Alam mo ang reply? Please send me your command. More often than not, yan lagi ang lumalabas, sobra na sa space. Iba naman, ayaw mag-space. Hindi ko alam kung limited ang characters niya. Tama? Correct? Tapos binuhin mo, papabayin mo yung problema. Yung pala kulang na sa space. Find solution. Sinend sa'yo, hindi mo figure out, that's why you look for solution. Bro, ito yung sinend niya, bakit hindi pumasok? Baka siya kasi na-experience na rin, may sagot. Pag may sagot, padala ka agad. Get my point? Yes. Get my point? Yes. Find solution.
Kung tawag mo sarili mo leader, sa'yo pala, solusyonan mo na. Pag di mo talaga maagapan yung solusyon mo, hindi pa rin natanggap, you look for another option. Hindi yung nasa harapan mo, pasa kagad, pasa. Kung leader ka talaga, lagyan mo muna ang solusyon. Kung tingin mo kulang, you look for other option. Yes? Yes. You get my point? Yes. Poor mindset, rich mindset. Kung leader ka, gawa para. Ayaw, ang dili lang po. Kung paano hindi maging successful sa negosyong to, maghanap ka lang ng problema sa negosyong to. May makikita ka naman talaga. Ikaw pala, problema ka eh. Tama ba? Hindi ka naman ka lumayo. Pero kung titignan mo, we don't look for that eh. Yung pangit, gawa mo ng maganda. Kasi yung pangit, magiging maganda, na magiging opportunity sa'yo. Yun yung future mo. Tama mo ba? Mentor, may member ako. Kaso ka lang hindi nagsasalita. Paano ba to? Hindi pagsalitain mo. Baka next time, alas mo siya. Tama ba? Yes. Tama? Pero dito, isa nakatayo. Dati hindi nagsasalita yan, no? Martita, hindi nagsasalita. Kasi mamag pa. Pero di naman ngayon, rising, rising star. Tama mo ba? Next time, magbibig bomb na yan eh. Di ba, John? Yeah. You get my point? May isang leader dati, dumating sa opisina kasi mangot. Para lahat ng leader, aawayin niya. Parang negative. Pati yung tatlong nag-impito sa kanya, hindi alam kung paano siya i-mentor. Pero kung titignan mo, simple lang. Huwag mo tingnan yung outer. Ang punto kung bakit lagi siya pupunta, ibig sabihin, gusto niya matuto. Tama ba? Kahit nakasimangot pa yan. The point is, kung bakit siya pupunta ron, kasi meron siyang gustong gawin. May gusto siyang mangyari future. Tama ba? At kung titignan mo, yung dati na pasimangot, kasi yan na ngayon. Di ba si Dada? Yes. Parang din ang opisina, alam mo, ano? O ano? Ano problema? Diyos na tayo, siyos. Pero pansinin mo, isa siya super active. Isa sa mga leaders na ngayon. Tama ba? Yes. Huwag mo tingnan yung outer. Poor mindset, na-judge mo na kagad yung sitwasyon. Rich mindset, may anong pwede ko pang gawin? Tama ba? Yung hindi mo tingin, hindi mo paporte, lupitan mo kasi baka lalong pang mapalupit. Itong lugar na to, napag-special sa Starbucks na to. Why? Nung wala pang office, o kahit yung office pa nun, ngayong mag-office, ito yung ginawa ko sa Dalit Office. 2 years ago, meron lang isang katabi lagi. Lagi ko lang siya madalas katabi. Hindi nagsasalta. Asilita ka. Ang lagi ko lang joke doon, bro, konti na lang, didikit ka na sa pati at di ka nang papansin. Out of, kasama ko ibang leaders, yan lagi ko kasama pero walang PE yun ha. Pupunta lang, walang kagrupo, pupunta lang. Cross lane niya, yung lagi niya kasama dito. Hindi yan sasalta. Lagi ko lang bibigyan ng instructions yun, bibigyan ko, ito gagawin mo. Your next challenge is, ito yung gagawin mo, ganyan-ganyan. Walang partida, walang promo-promo. Meron lang sa mga challenges. Tomorrow, you should at least talk to at least 3 persons, hindi mo kakilala. Katawa lang yun. Hindi ngayon sasabihin sa akin, yes kuya eh. Ang sagot na sa akin na, bro, next time dapat yung leader mo, magsasama ka ng isa. Katawa lang yun. Alam mo, after few months, siya na ngayon, hindi ko na siya masyado makasama. Alam mo bakit? Schedule na sa isang araw, 10. Nung Sabado, ang sagot pa naman sa akin, dumaan lang sa, dumaan lang sa akin dito sa Starbucks. Sabi ko, bro, ang schedule bukas. Ang sagot na sa akin, kuya, may DR ako bukas. Ulitin ko ilan ang DR? Matindi na. Ano sagot ko sa kanya nung Sabado? Ilan dumating? Sabi niya, o kumusta? Sa Pokroid, pastig kuya, baliw. Pastig pa rin? Yes. Ngayon, isa sa mga car-achiever natin, Sir Angelo Gonzaga, palakpakan naman natin. Ngayon, nag-business Pag yun kinausap mo, bubasa ako sa'yo. Alam niya, naka-invent sa utak niya, imposible siya di maging milyonaryo. Hanggang ngayon, pag nakita mo yun, kala mo di nagsasalta pa rin. Pero pitutin mo, yari ka. Pag nakita mo kasi tuloy-tuloy yun. Tawag namin ito sinasaliban. Promise, you'll never know ano pwede mangyari. Kasi kahit naman ako dati, ganoon din ako.
Lagi na kasama, lagi ako nandyan. Mukhang walang potential. Ginawa ko ay participate lang. Meron silang event, participate. Yung ano pa nga dati may mga go-negosyo, ang patano nun, 1,000 para makasama ka. Wala akong piliin, sali ako. Saling kit-kit. Lahat sila magkakagrupo, ako lang hindi. Pero nag-join ba ako? Tuloy na, doon sa mga ganon, doon ako natuto. Nakita ko kung paano lang ginagawa, nag-observe lang ako, sidelines lang. Kakapakinig, kaka-observe, kakapakinig. Natuto. Nung natuto, siya gumawa. Nung ginawa, hindi mapigilan. Hindi nga kayo, paano mapipigilan? Isa sobrang laking pamilya, tama po ba? And guys, hanggang ngayon, 95% pa rin tayo na wato. Kahit sa previous company namin. Matawag na sa atin ng mentor Nancy sa Piwi, forever strong. Sabi ko kay Kuya Piwi, wala nang forever. Di ba wala nang forever? Wala nang talaga forever, tama ba? Kasi meron ng forever more. Tama? Hindi lang tayo forever strong side, forever more strong side. Paano pipigilan? Eh araw-araw, lahat naman tayo may ginagawa. Tama po ba? Yes. Paano kakahabulin kung araw-araw ginagawa natin dapat natin gawin? Mahabol ka lang pag ikaw, huminto ka. Tama po ba? Yes. Eh wala naman tayo pakialam sa ibang tao na titingin sa atin. Baka sa kabilang company, bakit sa kabilang grupo, bakit sa... Anong pakialam natin doon? May grupo ka, pakialam mo yung grupo mo. Tama? Yes. Bago pakialaman ng iba, pakialaman mo muna sa sarili mo. Poor mindset, bakit sila may promo, ako wala? Poor mindset po yan. Rich mindset, may promo sila, ako rin kaya magpa-promo. Yun ang rich mindset, tama ba? Yes. Apply, bakit sila meron, kami wala? Poor mindset po yan. Gets mo? Inget is poor mindset. A rich mindset, kung wala ka nun, lupitan mo. Kasi no choice ka, magkakaroon ka nun. Tama ba? Tama? Malaki na yung palaki yung... Yun nga lang, ask yourself, pag lumalabas sa bibig mo, poor ba yun o rich mindset? Gets? Kasi kung rich mindset ka, ang hirap mong hindi ang hirap mong hindi promise. Kasi aura pa lang, pag rich mindset ka, ngiti mo palang pay na. O yung ngiting yan, parang umang hindi. Tama yun. Diba? Yun, naka-RL na mo. Big time. Diba? Kaya naman pala. Galing sa... O to, subukan ko na lang. Teka lang, ako yung sinabi na. Asawa ko nagsabi sa akin ito, pero true enough naman talaga. Anong Tagalog ng expensive? Mahal. Ha? Ano? Mahal. Mahal, tama? Eh, kung alam yung Tagalog ng expensive, anong Tagalog ng profit? Kita. Ano? Kita. Pag pinagsama mo yung dalawa, Mahal na kita. mahal din kita. Yes! Magaling na ito! Tena, taas. Kaya pala, Toto. At saan bakit? Totoo, magpapayaman sa'yo. O, sa mga lover boy, totoo, magpapay sa'yo. Pwede ba yun? Yes. Pero mas maganda yung totoo magpapayaman kaysa magpapasaya lang. Tama po ba? Tama. O, paalala sa mga lover boy, hashtag, wag nagdadamay ka pa. Namumblema ka na sa panggalaw mo, nagdadamay ka pa. Ganon din advice ko sa mga girls. May purpose ka, kung dumating ka dito, lupitan na natin lahat. Okay po ba yun? Yes! Rich mindset, poor mindset. Gawin natin dapat natin gawin. Kasi bakit? Ulitin ko, pag hinataw mo to, no choice ka, makukuha mo pa rin din dapat mo. Yes! Yes? Yes. Kaya pag may ginagawa ka, always ask yourself, is it poor mindset or rich mindset? Pag pahirap ang mindset mo, talagang pahirap ka. Pag ang mindset mo, payaman, kung saan tayo, no choice ka. Clear? Yes! Maraming salamat po. Alright. Sir Aaron, anything to share? Morning! Good, Hindi na Judy. ako
Galaw. Lapit. Ano lang akong konting announcement, no? Okay. So yan, so i-update ko lang po kayo, ang players po natin sa Mentor and Mentee Challenge natin, 22 players po kayo lahat. Ilan? 22. Okay, so sino na po dito nararamdaman na yung paggalaw ng grupo niya? Taas po ang kamay. Sa mga sumali lang. Sumali. Nararamdaman na. Okay. So yan, so sa mga kailangan ng konting suporta, konting advice, pwede kayo lumapit sa amin mamaya. And then siguro konting payo na lang, no? Gusto niyo bang yumaman? Yes! Okay. Kailangan lang, lagi niyo tatandaan to. Tingnan niyo ako buti, tingnan niyo ako. Kailangan niyo maging 2 steps ahead sa mga kasabay mo. Parang ganito. Okay. Naalala niyo yung hashtag, pinauso nila hashtag walang forever na ABS. Okay. Naalala niyo ba yun? Yes. Alam niyo ba 2 steps ahead na sila na kasi ilo-launch nila yung Forevermore? Why? Way back pa, hindi pa nakalabas yung Forevermore na ilalabas na naman ulit nila para maging #1 na naman sila sa ratings. Nilalabas na nila way back pa. Nag-get ba ako? Yes. Meaning to say, naka-prepare na sila, alam nila mag-rating sila kasi nakatatak na sa isip ng mga taong nanonood sa kanila na idudukto nila yung Forevermore. Nagigets mo ba? Yes. So, bakit ko sinasabi sa inyo ito? Kailangan ngayon pa lang, alam mo na yung gagawin mo sa susunod na araw. Isa pa, ulitin ko ulit, isa pa. ABS-CBN. Sino may alam sa ABS-CBN? Okay. Sino alam na may pinalabas na for, ano yun? Yung, Forever lasting. ano yun yung kailan, ano? Walang ko sa'yo. Forever. Ayun. Jericho Rosales. Ayun. Basta. So, basta meaning to say, dumadarating yung time, kailangan 2 steps ahead ka doon sa mga kasabay mo. Nagigets ba? Yes. So, may ayaw nilang gawin mo. Yes. Nagigets ba? Yes. Yung tinuturo sa inyo, yung iba, titignan mo. Minsan pag nakikinig ka, gusto mo, ito gawin mo eh. Gumanong ka. Kaliwa kanan. Pag yung iba nakikita mo lutang, mas mag-focus ka. Nagigets ba? Kasi pag ikaw ang mismo nag-focus, parang ako dati, yung mga ibang kasabayan ko ayaw, yung mga kasabayan ko humihinto, yung mga ibang kasabayan ko na napapagod, ako habang napapagod sila hinahataw ko. Nagigets nyo? Take note medyo mapaning lang pa ako nun kasi madalas ako umiinom, madalas pa ako naglalaro nun, pero nagbabasketball pero nakuha ko yung goal ko. Why? Time management. Sabi niyo, time management. Time management. Importante sa isang araw na sasampul mo lahat. Boom, train, eat, repeat. Enjoy. Nagets? Nag-boom ka na ba today? Nag-train ka na ba today? Nag-keep ka na ba today? In-enjoy mo na ba network mo at buhay mo today? Yes. Kailangan everyday yon. Ginagawa mo yon. Kasi ako, pilosopo ko eh. Ginagawa ko talaga lahat yon. Nag-bubong na ako sa labas, nakikipag-keeping na ako, nag-train ko sarili ko. Yung training, di mo na kailangan matin sa office eh. Ang kailangan lang pumunta ka sa mentor mo, tanong mo ano kakulangan mo. Hindi, wag mo tatanong. Pag masdan mo kung ano kakulangan mo, yun yung gawin mo. Nagets? Sa akin lang, ang makakasagot ng kakulangan mo, hindi ako, ikaw yan. Nagets ba? Yes. Ako, nagigets ko kayo. Alam mo kung bakit? Sa centering natin na to, hindi naman lahat ng sinabi ni Sir Anton, nagets mo eh. Yung mga iba nga dito, napipiko na eh. Ang tagal naman. Tama, kailangan ko pa mag-stay, nakakaya naman sa mentor ko. Sa akin lang, hawakan mo lang yan, at the end of the day, magagamit mo yan. Parang Swiss knife. Hindi mo alam kung nagagamitin mo eh, pero gagamitin mo siya. Okay ba yun? Yes. Tapos tomorrow, ilalabas na natin yung ticket natin for June 8. Okay, so tignan na natin kung ilan yung iaalad sa akin para pamimigay ko sa inyo. And be responsible enough sa mga teammates nyo. Why? Naalala nyo ba yung sa office dati? Yeah. Yung si insurance? O team leaders, alam nyo ba yung insurance? Yes. Okay, so hawakan nyo yung mga members nyo. Pagkatapos yun, kung hindi naman natin kaaya, hindi ko kasi alam kung ano mangyayari pa rin doon. Basta supportahan natin si Juan, bro kasi awardan doon. Maging responsible tayo sa group meets natin. Okay? Yes. Hawakan, lalo na pagbago. Ipaintindi nyo sa kanila pag may mali. Huy! Yes. Okay ba kayo? Yes. Okay, so sino kumain na? Okay, very good. Mapakain sana ako. Okay. So anyway, yun lang. So, marami ba kayo natutunan? Yes!
week ulit, dito tayo magkita-kita. Tapos, kailan ang ano natin sa mentor-mentee? June 16. That is Tuesday. Okay?